Nakita nilang kinakain ng wyvern ng isang oso kaya agad nagtago sa puno si Ray na sinabing umalis na sila. Pero sinuntok lang ito ng orc kaya nagulat ang babae. Sa daan ay isang red wyvern ang lumapag at balak silang kainin kaya labis ang takot ng babae. Pero nilapitan lang ito ni Rick at binigyan ng isang suntok at wasak ang ulo ng malaking wyvern. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagsimula ang series kay Rick na naitapon at feeling ay mamamatay dahil sa naramdamang sakit ng katawan. Kinalaban pala niya ang ilang mga malalakas na nilalang na nag-iilaw ang mga mata na kanya ding mga master. Saka siya nahilo. Isang araw ay kinakausap niya ang guild clerk na si Alisa ng isang lasing na adventurer ang lumapit at bigla na lang inistorbo ang dalawa. At mapilit na hinawakan pa ang kamay ng babae na hindi komportable. Kaya inakbayan siya ni Rick at walang ano-ano ay bigla na lang knockout ang lalaki. Tapos kunwari hindi alam ng ating bida na pinaupo ang adventurer sabay sabing drink moderately. Pag alis ni Rick ay nakita ng mga tao na may marka ng kamay sa armor ng adventurer. Isa daw itong Class A adventurer na manyak. Napaisip si Alisa at naalala na hinawakan ni Rick ang adventurer kaya siya nagduda. Sa pagsusulit ng kakayahan ng mga gustong maging adventurers ay napahiya si Rick nang hawakan nito ang bolang kristal dahil F- ang level niya. Kaya sinabi ng mga naroon na umuwi na lang siya. Tapos biglang nabasag ang kristal. Sinabi ng examiner na susubukan din ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagsuntok sa isang slime bag. Kaya naalala ni Rick nang nagsasanay siya sa gubat kasama ng isang monk na pangit. Sinabi ng monk na pinaka-importante ang katawan ni Rick dahil ito ang pundasyon ng kanyang lakas. Saka sinuntok ang bag na nawasak para ipakita ang role model ng pagiging malakas. At inutusan si Rick na suntukin ang bag ng 50,000 araw-araw. Sa testing room ay isang lalaki ang unang sinipa ang bag at hindi daw masama. Tinawag naman si Fried na anak ng isang duke na mayabang at proud sa lakas. Nagpalabas siya ng energy at nagmagic ng apoy sa kamay kaya napahanga si Rick. Pero slow motion ang pagtama nito sa slime bag na kinadismaya ni Rick pero napagalaw nito ang slime bag. At pasado daw ito na level 3 pa kaya nagtaka si Rick dahil napakahina naman. Naalala kasi nito noong nasa bundok pa lang siyang nagsasanay ay tinakbuhan niya ang malaking bolang apoy na itinapon sa kanya ng trainer niyang si Druckle. At nakitang sumabog ang bundok na nataman. Kaya naisip ng bida na baka kinumpres ni Fried ang energy ng fireball kaya maliit. Ilan pang adventurers ang sinubukang sirain ng slime bag. Nang panahon na ni Rick para matest ang lakas ay sinabi ng isang examiner na matanda na daw si Rick para maging adventurer at mas mabuting bumalik na lang ito sa kanyang ordinaryong trabaho. Kaya naalala ng bida nang nahirapan din siya sa training pero pinatayo siya ng kalbo na trainer. Tapos nang marinig ito ng mga naroon na adventurers ay minamaliit siya. Nagpunta siya ng harap ng slime bag at sa isip ay hindi siya sisuko. Saka din nagbuwelo at sinuntok ang slime bag na nawasak dahil sa lakas ng suntok niya. Kaya labis ang gulat ng mga kasama niyang adventurers na napanganga. Sa isip ni Fried ay defense magic daw ang lakas niya at tatalunin si Rick dito. Sinubukan ng depensa ni Rick at madali lang siyang nakasurvive. Kaya nagulat ulit ang mga applicants pati ang self-confident na Fried. Nagtanong ang examiner kung may iba pang alam na defense technique si Rick dahil gagamit siya ng mas malakas na magic. Ngunit sinabi ng bida na level 1 lang ang alam niyang atake at depensa at sapat na ito. Kaya gumamit ng level 5 na attack magic ang examiner na itinapon kay Rick. Kaya naramdaman ng nasa malayong si Sylvester ang attack magic. Nagpunta siya sa examination at nalaman ang nangyari patungkol kay Rick na overage na para maging adventurer. Pero nawasak nito ang slime bag sa isang suntok lang at gumamit ng level 1 para sa level 5 na attack at hindi nasaktan. Sa labas ay kinausap ni Rick si Rayannette at sinabing naging ayos naman ang pagsusulit niya. Lumapit si Fried na naiinis kay Rick at umiyak ito dahil inagaw ng bida ang spotlight na para sana sa kanya. Sinabi niyang magpapabida sana siya sa pagsusulit pero dahil malakas si Rick ay hindi na siya ang bida. Dahil dito ay dumating si Angelica at sinabing mananagot si Rick dahil sa pagpapaiyak nito sa kapatid niya. Itinapon nito ang gloves kay Rick at sinabing hinahamon nito ng duel. Pinulot ni Rick ang gloves na sinabing iisipin ng iba na walang modo ang chicks kapag ganun ang ginagawa sa ibang tao. Pero sinabi ni Rayannette na dahil pinulot ito ng bida ay ibig sabihin na tinanggap nito ang hamon. Kaya nagpunta sila ng isang ground na pinaglalabanan ng mga gladiator. Nagpakilala si Angelica na second class ng Knights of the Realm. At ang matatalo sa laban ay magiging alipin ng mananalo habang buhay. Hindi alam ni Rick ang ibig sabihin ng Knights of the Realm kaya sinabi ni Rayannette na Class B hero ito. Kaya nagpanik ang lalaki na feeling ay mas mahina siya. Pero ipinaalala ni Rayannette ang training nito noon. May usapan pala si Rick at ng apat nitong trainer kasama si Rayannette na kapag naipakitang karapat dapat siya ay makakasali siya sa party nila. Lumapit si Rick kay Angelica. Kinuha ng babae ang espada at sinabing hindi papatayin si Rick.
Mabilis itong umatake ng espada na hindi nasabayan ni Rick pero yung gate na naroon ang ini-slice ng babae na nahati nga. Tapos patawa-tawa ang mayabang na Fred dahil sa lakas ng ate nito. The Flash daw ang nickname ni Angelica dahil sa bilis nito. Kaya napakamot ang bida. Muling umatake si Angelica na target ang bida. Pero nang umatake ang babae ay napakabagal nito sa paningin ni Rick at mas mabilis pa siya sa pagtakbo. Kaya madali siyang nakaiwas na ipinagtaka ni Angelica dahil mas mabilis pa si Rick kaysa sa mga nakalaban niyang knights. Muling umatake si Angelica na ikinabahala ng bida dahil napakabagal nito para maging knight. Kaya nagyabang si Rick sa isip na baka malakas lang siya. Pero nadulas si Angelica na nagpagulong-gulong at aksidenteng naiwas-iwas ang espada nito na naging mabilis sa paningin ng nabahala na Rick na umilag. Kaya binawi niya ang inisip na mas malakas siya. Sa isip ni Angelica ay alam niyang nadulas siya pero gustong magkunwari at sinabing special move niya iyon. Saka nag-charge at muling sumugod ng mas mabilis nitong pag-atake. Sa tingin ni Rick ay naging times 3 daw ang bilis ni Angelica pero mabagal pa rin sa kanya. Nakaiwas ulit ang lalaki na ikinagulat ni Angelica at inisip na 2 move na lang ang natitira niyang galaw. Inulit ni Angelica ang parehong teknik na iniwasan ni Rick habang nag-iisip na umatake din. Nagdesisyon si Angelica na subukan pa nito ng isa pang beses ang parehong teknik. Kaso ay nadulas siya ulit na mas bumilis na kinagulat ni Rick. Kaya sumuntok ang lalaki na kinasira ng lupa at naitapon si Angelica. Saka ipinakita ang pagkalaki-laking butas sa ring dahil sa suntok ni Rick. Nagulat ang natakot na Angelica at inisip na kapag nataman siya ay butas ang katawan. Nagtanong siya kung sino si Rick at nagpakilala naman ito na dating clerk pero umalis at nag-training ng 2 taon para maging adventurer. In-expect ni Rick na malakas si Angelica at excited na naghamon ng round 2. Pero agad na sumuko si Angelica na natakot. Pero nagrason ang ma-pride na babae na ayaw niyang masaktan si Rick at ituloy na lang ang laban nila next time. Aalis na sana si Angelica nang maalala ni Rick ang sinabi ng babae na ang matatalo ay magiging alipin habang buhay. Sinabi nitong alipin na niya si Angelica kaya nalintikan ang natigilan na babae. Saka walang imik na ginamit ng babae ang The Flash technique at tumakbo palayo. Kaya naiwan ang lalaki na hindi alam kung nanalo siya sa laban. Pero sinabi ni Rheanet na inamin ng katunggali niya na natalo ito. Sinabi ni Rheanet na darating doon ang 3 pa niyang kasama para malaman ang resulta ng pagsusulit ni Rick. Kaya natakot ang lalaki na feeling ay magigisa siya kalaunan. Saka ipinakita ang 3 pa niyang trainer na parating na. Natipon ang mga applicants sa kwarto kung saan malalaman nila kung pasado sila o hindi. Kabado ang bida dahil kapag hindi siya pumasa ay gagawin nilang mas mahirap ang training niya. Naayaw naman ni Rick dahil siguradong tigok na siya kapag nagkataon. Nakuha niya ang card na nag-ilaw at naging kulay blue na ibig sabihin ay nakapasa si Rick. Kaya naman masaya ito. Paglabas nila ng kwarto ay nakaamoy ng amoy tay ang bida at paglingon nila ay naroon ng isang papogi na nagpakilalang anak ng mayaman. Ito si Raster na kamag-anak ni Fred at Angelica. Interesado lang si Raster sa Dark Elf at walang pakialam kay Rick na napahiya ng magpakilala. Hinawakan agad ni Raster ang kamay ni Rheanet at inaya itong maging pangalawang asawa niya. Saka muling nagpapogi at handa na daw itong iuwi. Pero agad sumingit si Rick at sinabing kasintahan niya ang elf. Nakita ni Raster ang application card ni Rick at pinagtawanan ito dahil matanda na siya ngunit bagong adventurer pa lang. Saka pa niya ipinakita ang badge na symbol na rank A na siya. Mayabang na inaya ulit nito sumama sa kanya si Rheanet. Pero niyakap ni Rheanet ang kamay ni Rick na naramdaman ang siopaw nito at sinabing masaya na siya sa piling ng boyfriend. Saka sinabing amoy tay ang pabango ni Raster na inasar pa ni Rick. Kaya naiinis si Raster na sinabing lagot si Rick sa mock battle test nila saka umalis. Agad tinanggal ni Rick ang braso sa malambot na siopaw at humingi ng patawad dahil nagpanggap na boyfriend ni Rheanet. Pero sinabi ng babae na ayos lang daw dahil masarap ito sa pandinig. Naiinis na umiinom ng alak si Raster nang dumating ang 2 kapatid na umiiyak. Nagsumbong sila na isang mas matandang lalaki ang nagpaiyak sa kanila. Kaya nagalit daw si Raster na lagot kung sino man ito. Suspect niya si Rick na pangit sa isip niya. Nakinumpirma ni Fred nang sabihin ang itsura nito. Habang naglalakad ang 2 bida ay nagpakilala si Lynx na isang examiner na susubukan ang bida sa mock battle test niya. Kaya sa isip ni Rick ay masaya siyang hindi ito si Raster. Nagulat daw si Lynx dahil mula sa pagiging receptionist ay naging adventurer ang bida kahit matanda na. At na-inspire siya dito dahil pareho sila ng kwento na matanda na bago naging adventurer. Sinabi ni Lynx na halos 20 years daw ang ginugol niya para maging B-rank. Saka sila nag-handshake at binalak na uminom kalaunan. Pero nasa gilid lang pala si Raster na nakikinig. Naglalakad si Lynx nang tawagin siya ng mamaliit sa kanya na Raster at sinabing kailangan silang mag-usap. Masaya naman at relax si Rick dahil mabait ang makakalaban niya sa mock exam. Pero nang sabihin ng announcer na dahil nagkasakit si Lynx at si Raster ang magmo-mock exam sa kanya, ay nabahala si Rick.
Sinabi ni Rheanet na magkatunog ang last name ni Fried, Angelica at ng mock examiner niya. Mas natakot ang bida nang mag-usap ang mga kapwa applicants at sinabing terror daw si Raster sa mga baguhan na adventurers. Sadista daw ito kapag may nagustuhan na sirain. Dahil sa nalaman ay na-pressure si Rick na natatakot sa mock exam. Alam din niyang itutuloy man niya ang application o hindi ay papatayin pa rin siya ng 4 na trainer sa training pag-uwi. Saka para itong bakla sa pag-iyak na patakip-takip pa ng mukha. Pero nilapitan siya ni Rheanet at sinabing kailangan lang niyang magtiwala sa sarili at magiging ayos din ang lahat. Kaya naman daw bumalik ulit ang self-confidence ng bida. Isang nakatalukbong ang tinawag si Rick na young man kaya masaya naman ang bida. Nag-alok ang nakahudi na ma-assess ulit ang lakas ng bida sa pamamagitan ng bolang kristal. At alisto naman ang bida na lumapit para sa gagawin. Ngunit pag-upo niya ay naglaho ang bida dahil may teleportation magic circle pala sa upuan. Sa kapatawa-tawa pa ang nakatalukbong na walang iba kundi si Fried lang pala. Agad na sinira ni Rheanet ang kristal at binuhat sa kwelyo ang loko-lokong bata. Sinabi ni Rheanet na sabihin nito kung nasaan si Rick. Ayaw pa sana ni Fried pero tinanggal ni Rheanet ang eyebrow niya at sinabing kasunod na tatanggalin ang mata nito. Kaya natakot si Fried na sinabing hindi niya alam kung paano gumawa ng teleportation magic kahit sabihin kung nasaan si Rick. Sa kabilang banda ay nasa tabing dagat na si Rick na nagtataka. At nasa harapan na niya ang ilang mga lalaki na nakahandang mangbasag ng itlog niya. Nagpakilala ang mga ito na tauhan ng 3 mayaman na Dermot family. Mga B-ranks daw ang mga ito na naroon para bugbugin ang bida. Kaya natakot ulit si Rick lalo na nang ilabas nila ang armas. Natigilan siyang namutla nang makita sa taas ang mga trainer na naroon at nagtanong kung anong ginagawa ni Rick doon. Lumapit ang orc at sinabing dapat nasa exam si Rick at hindi nagre-relax doon. Nataranta si Rick lalo na nang lumapit ang kalbo na pinapaalis ang mga master ng bida. Nagrason si Rick na tinutulungan siya ng mga naroon para magsanay bago ng mock battle niya. Saka sinabihan ng boss bodyguard na umalis na bago pa sila malintikan. Pero hindi naniniwala ang boss. Umatake ang kalbo sa kapwa kalbo gamit ng espada. Pero ang espada ang nawasak na parang bote ng Red Horse kapag ipinukpok mo sa kalaban mong lasing din. Sinabi ng orc na dapat daw ipinasa ng kalbo ang lakas sa espada para hindi nasira. Sumuntok ang nainis na kalbo pero sinalo lang ito ni Ash Orc at nilagatok kaya napasigaw ang bully na kalbo sa sakit. Pero agad din nilunasan ng kalbo na orc ang kamay ng nasaktan na kalbo gamit ng magic. Saka pa ito nag-advise sa kapwa monk nang dapat nitong pag-focus ng energy kapag umaatake. Nabisto ni Miss Et na naroon pala ang mga siga para istorbohin ang bida sa pag-exam nito. Na kinumpirma ng bida, kaya inilabas nito ang armas na baril na pinagtaka ni Rick. Sinabi ng mga men in black na unahin nilang bugbugin si Miss Et. Pero pinagbabaril sila ni Miss Et at bagsak sila. Natigilan sila nang sumigaw ang isa pang bodyguard na papatayin daw si Druckle. Agad itong pinatigil ng bida at ng orc kung ayaw masaktan. Pero sinaktan kasi ng lalaki ang babae na biglang nanlisik ang mata. Kaya alam na ng bida ang mangyayari. Sumabog ang mga butler dahil sa power ni Druckle. Sinabi ng boss nilang matanda na kilala na nito ang mga kaharap nilang legendary na mga class S na mga nilalang. Si Druckle na demon, si Miss Et na matanda ng elf pero mukhang bata at magaling sa paggawa ng advanced weapon. At si Ash Orc na malakas at magaling sa magic. At dahil nakita na ito ng matandang guard ay handa na daw siyang mamatay. Saka pinasabog-sabog na sila ni Druckle. Saka nagpaalam ang bida na babalik na sa exam. Nagmakaawa si Fried na iwan na siya ni Rheanet. Pero sinabi ng babae na kailangan munang maibalik doon si Rick. Sinabi ni Fried na hindi na babalik ang bida pero nagulat siya nang magsalita itong naroon na. Kaya itinapon ni Rheanet si Fried na naitanim sa dingding. Saka sinabi ni Rheanet na nasira nito ang pader dahil naasar ng kaunti. Natigilan sila nang dumating si Lynx na nasaktan ng katawan at humingi ng tulong sa dalawa. Kalaunan ay sinabi nito ang totoo na tinawag siya ni Raster para magtanong. Pinagtripan daw siya ni Raster nang sabihin niyang galing siya sa mahirap na status at naging adventurer dahil gustong magpatayo ng paaralan ng mga bata. Kinulong siya sa isang kwarto na sinaktan. Saka paginamitan ng magic na tali at iniwan na ng hihina. Sinabi ni Lynx na dapat nang umatras ni Rick sa pagsusulit. Pero sinabi ng bida na hindi sila dapat susuko sa kanilang tunay na pangarap. Ipinakita si Raster na isa ulit na kawawang low level ang sinunog gamit ng fire magic. Pumasok si Rick na kinasaya ni Raster sabay nagpalabas ng malakas na fire magic at tumatawa. Pero naiinis ang bida na sinabing pababagsakin ito. Isang nagpakilalang Adolf ang nagpaliwanag ng kakayahan ng isang adventurer. At may kakayahan siyang makita ito dahil taglay na niya ito buhat na ipanganak. Tinignan niya ang kalbo na kasama ni Rick sa pag-exam na mahina lang at sinunog ng power ni Raster. Tinignan naman niya si Raster na mas napuno ang strength indicator. Pero sumakit daw ang mata niya dahil napapagod kapag tumitingin sa mga malalakas. Naintriga siya kay Rick na kanyang sinubukang masilip ang lakas.
Pero nang ginawa niya ito ay nasaktan ng mata niya ng labis. Naroon din sa audience si Alisa na nakilala si Rhaenyra na kasama ni Rick nang magkita sila kahapon. Nagbatian sila at parehong pinagalaw ang kanilang mga daladalang pagawaan ng with milk. Kapag nag-order ka ng brewed coffee, sabihin mo with milk sa kanan man o sa kaliwa. Tinawag ng mga kasama si Rhaenyra kaya nagpunta sila doon para panoorin ang mock exam ni Rick. Sinabi ni Miss Et na tabihan siya ni Rhaenyra. Pero ayaw ng babae ang manyak. Pinagbalingan ni Miss Et si Alisa nang makita ang with milk nito. Pero iniiwas na siya ni Rhaenyra. Nag-cheer si Angelica na pahirapan ng kuya si Rick. Pero nagtaka siya nang dumating ang mas batang kapatid na may benda ang ulo. Sa ground ay nagyabang si Raster at kinwestiyon ng bida at sinabing bakit pa ito nangangarap na maging adventurer. Kaya sumagot ang bida na hindi siya magpapatalo sa nagpapahirap ng mga applicants na tulad niya. Umatake ng sample na ice magic si Raster pero hindi pinatamaan si Rick. Naalala ni Rick ang sinabi ni Rhaenyra na obserbahan muna nito ang kalaban at alamin kung anong intensyon na gawin. Kaya nag-relax siya para mawala ang galit. Sinabi ni Raster na dahil hindi umaatake si Rick ay siya ang unang gagalaw. Saka din nagpalabas ng level 3 fire magic. Direct hit ito kay Rick pero hindi siya nasaktan. Nagtaka si Alisa kung bakit. Kaya ipinaliwanag ng orc na wala itong silbi para kay Rick. Sinabi nitong kahit huli na sana para kay Rick na maging adventurer ay nagsanay siya ng matindi para mapalakas ang katawan. Binigyan siya ng tig 100 kilos na weight sa paa at ipinahabol sa mga carnivorous na hayop kaya siya lumakas. Kasunod na nagpalabas ng level 4 magic si Raster na wala pa ring epekto kay Rick. Dahil wala pa ring nangyari ay level 4 fire magic naman ang ginamit ni Raster pero buhay pa rin si Rick. Ipinaliwanag pa ni Ash Orc at ng mga kasama kay Alisa na ang totoo ay isa ng S-rank ang lakas ni Rick na katulad nila. Pero hindi pa ito alam ni Rick. Palagi kasing sinasabi ni Ash Orc kapag nagsasanay sila na mas mababa pa sa rank F ang performance ng bida. Pero ang totoo ay nasa S-rank level na ito. Sunod-sunod pang pag-atake ang ginawa ni Raster kay Rick gamit ng fire at earth magic nito. Inakala niyang panalo na siya pero lumabas pa rin si Rick sa lupa na ginawa niya. Nainis si Raster na sinabing gagamitin na ang mas malakas na pag-atake sabay charge ng kamao nito at mabilis na umatake. Pero sinanggalang ito ni Rick ng simple na suntok. Nakita na daw ni Rick ang kahinaan ni Raster na masyadong naniwala ito sa natural na kakayahan at hindi niya hinasa. Kaya hindi naabot ang maximum effect ng power. Binati ni Raster ang bida dahil buhay pa. Pero hindi na daw ito makakaligtas sa gagawin niya. Nagusal pa ito ng pinaghalo-halo na magic saka nagtapon ng mas malakas na apoy. Pero sinalo lang ito ni Rick na sinabing hindi pa ginamit ang buong lakas. Muling umatake ang mayabang na Raster na sinalubong ni Rick ng simple na suntok. Kaya napilitang gumamit ng body harden ng magic si Raster na naibalik. Sinabi ni Rick na simple na lakas lang ang ginamit niya at walang magic. Kaya nagtanong si Raster kung anong mga pagsasanay ang ginawa ni Rick para maging malakas. Sumagot ang bida na ikinulong siya sa kulungan ng dragon at hindi pinalabas hanggang matalo ito. Ang nilalakaran din niya ay panay mga bomba. Lumalangoy din siya sa monster fluid. Nasabi ni Alisa na kung totoo ito ay patay na sana ang bida. Kaya ipinaliwanag ng kalbo na maraming beses nang namatay si Rick pero ginamitan lang nila ng healing magic kaya naroon pa rin siya. Dahil daw sa paulit-ulit na pagkasira ng katawan ni Rick ang dahilan kung bakit siya naging malakas. Ipinakita ang pagbuli at pagpatay ni Miss Et sa kanya. Maging ang pagpitpit ni Drackle sa kanya gamit ng malaking bato. Ipinakita din na may teknik na tinuro si Rhaenyra para mahati ang mga kahoy. Nang sinubukan ito ni Rick ay nahulugan siya ng troso at namatay. Kaya napatawa si Raster na hindi naniniwala dahil wala namang ganun na training center. Saka muling nagtanong si Raster kung anong dahilan ni Rick para maging adventurer. Kaya sinabi ng bida na gusto nitong talunin ang pinakamalakas na legendary monster. Dahil sa narinig ay mas kinutyanin na Fried at Raster ang bida dahil legend lang daw ang gustong makalaban ng bida. Pero sinabi ni Orc na totoo ito at iyon ang goal nilang mga class S level. Nagsawa na si Raster sa kaharap kaya gumamit na ng level 7 magic at nahuli si Rick ng lumabas na ugat sa lupa. Kaya napahanga ang bida dahil nagawa ito ni Raster ng walang incantation. Hindi pa tapos si Raster na gumamit ng incantation magic at tinawag ang power ng isang malakas na nilalang na gawa sa puno. Lumabas nga ito at naging malaking armor na monster. Kaya nagulat ang mga audience na first time daw makakita ng level 8 magic. Mas naging mayabang ang magkapatid na excited para sa kuya. Hinamon ni Raster si Rick na malampasan ito. Kaya gumamit ng level 1 spell si Rick na binalot ang kamao kaya natatawa si Raster na anong magagawa nito sa level 8 niyang magic. Sinabi ng bida na ginamit na ito ni Rick ng 1,000,000 na beses. Hindi naniniwala ang mga nakarinig pero sinabi ni Ash Orc kay Alisa na gamit ang space-time ay nagawa na ito ni Rick. Nagtago na si Raster sa armor nito at inihanda ang malaki nitong nagliliwanag na kamao. Kaya nagposisyon na rin si Rick para sa kanyang level 1 na suntok.
Nang pinalaya ni Raster ang level 8 magic nitong suntok ay sinalubong naman ito ng level 1 magic na suntok ng bida. Patawa-tawa pa si Raster na inakalang dudurugin ang katunggali. Ngunit nagulantang at hindi makapaniwala ang mayabang ng magkadurog-durog ang ipinagmamalaki niyang high-level magic monster. Saka din siya naitapon sa bleachers at nawalan ng malay. Kaya hindi makapaniwala ang kanyang mga spoiled brat na kapatid na talo ang kuya nila. At sinabi ng bida na walang mali sa rason niyang maging malakas. Kalaunan ay pinuri siya ng mga Class S heroes na mga trainers at ni Alisa dahil sa tagumpay sa mock exam. Napagtanto ni Rick na naging malakas daw pala siya sa nagdaan na 2 taon. Saka nagpasalamat sa tulong ng mga trainers nito. Narinig nila ang maingay na magkakapatid dahil concern ng 2 mas bata sa nasaktan na kuya. Pinansin ni Rick ang mga ito at sinabing nasagot na siguro ang tanong ni Raster dahil natalo siya ng isang matanda na tulad niya. Sinabi ni Rick kay Raster na pumili ng isang teknik at ito ang kanyang i-master hanggang maging quality ang labas. At huwag siyang sisuko hanggang magawa ito. Sumagot naman si Raster na gagawin niya ang lahat para maging siya ulit ang maging examiner ni Rick sa susunod na rangkang exam nito. Saka din naglakad paalis. Hinabol siya ni Fried at Angelica pero nagulat ang bida nang magbow pa si Angelica sa kanya. Hindi na hinintay ng mga bida ang announcement ng exam at diretso na sila sa isang restaurant at kumain ng masarap na pagkain. Napansin ni Rheanet na naging kalmado na ang bida kumpara noong una. Kaya sinabi ng lalaki na dahil nang pag-usapan nila ang kanyang pangarap kanina ay mayroon siyang naalala. Ipinakita noong bata pa si Rick na inspired siya sa legendary story ni Yamato na gustong malabanan ang pinakamalakas na monster. Pero sinabi ng tatay niyang huwag siyang maniwala sa mga brain rot na kwento at bagkus ay pumili na ng magiging career nito. Nang ma-diagnose siya ng doktor ay nalaman niyang mayroon siyang inborn skill pero hindi pa nila alam dahil late ito. Kaya masaya ang bata na hindi tumigil sa pangarap na maging pinakamalakas na adventurer. Kaso nang magbinata na siya ay wala pa rin siyang nadiskubre na magic skill. Kaya ang kinahantungan niya ay nagtrabaho bilang isang ordinaryong receptionist na kinasaya ng mga magulang. Pero para sa kanya ay hindi siya masaya lalo na kung nakikita ang mga adventurers sa opisina. Hindi pa rin siya tumigil sa pangarap. Hanggang makilala niya si Alisa na nakatrabaho with Milk. At siya rin ang nagturo ng ilang mga office tasks sa babae. Palagi rin niyang nakakausap ang isang adventurer na si Zaid at minsang pumasok ito ay ipinakita ang tsapa na na-promote sa B-rank. Pinuri naman ito ng napawaw na bida. Pero sa loob-loob ni Rick ay napag-iiwanan na siya ng mga tao na kapareho ang pangarap niya. Wala naman daw siyang problema sa pera subalit hindi siya masaya dahil hindi siya kompleto. Naagaw ang atensyon niya nang magsigawan ng mga tao dahil may isang malaking troll na pumasok sa bayan. May nakita siyang babae na inakala niyang mahina kaya agad niyang isinangga ang sarili at pinaalis ang babae. Pero pinatay ng babae ang troll sa pamamagitan ng pag-chop-chop dito. Isa daw pala itong malakas na adventurer. Iyon ang unang pagkakataon na nagkakilala sila ni Rheanet. Nagpasalamat ang babae sa kabutihang loob ni Rick pero nagpasalamat ang lalaki dahil siya ang iniligtas ni Rheanet. Sinabi ng bida na ang lakas ng babae at inakala kung A-rank ito. Pero sinabi ni Rheanet na classes siya na kinagulat ni Rick. Kaya natakot ang lalaki dahil mga legendary ang mga class S na tulad ng kaharap niya. Dahil 1 in a million chance iyon ay nagtanong si Rick kung ano ang masasabi ng kaharap sa kanyang pangarap. Sinabi niyang matanda na siya para maging pinakamalakas na adventurer na tatalo sa legendary monster. May inborn siyang kakayahan na hindi pa niya nadiskubre. Pero posible pa rin kaya na maabot niya ito kahit matanda na. Sumagot si Rheanet na taglay na ni Rick ang unang kailangan ng pagiging adventurer na katapangan. Ngunit base sa prinsipyo na kailangan para maging adventurer ay 0 ang chance ng bida na maging adventurer dahil nalagpasan na niya ang puberty period. Nawala ang motivation ng bida na sinabing alam na ito. Saka nagbiro na lang na mag-date sila ni Rheanet na alam din niyang imposible. Pero nagulat siya nang sumagot ito na pwede siya bukas. Kaya naging masaya ang bida sa pagtatrabaho nito at parang iba daw siyang tao na hindi kilala ni Alisa. Maging si Zaid ay nanibago din sa kanya. Masayang-masaya siyang naglalakad para mag-date sila ni Rheanet nang maistorbo dahil may dumating daw na halimaw. Pinuntahan niya si Rheanet at nakitang nakapatay na ito ng maraming mga halimaw. At feeling ng bida ay dapat matakot ito sa babae. Dumating ang mas maraming mga troll na pasilip-silip pa daw sa mga puno. Kaya sinabi ni Rheanet kay Rick na tumabi muna ito na ginawa ng lalaki. Nang ayos na ay inilabas ni Rheanet ang mga armas nitong mga karayom at ginamit sa mga naglalakihang mga troll na kanyang madaling pinagahati-hati. Kitang-kita ni Rick ang high-level na lakas ni Rheanet na hindi niya alam kung paano ilarawan. Biglang natigilan ng babae kaya nagtanong ang bida. Nakaramdam ng kakaibang takot ang napasigaw na Rheanet dahil naalala ang nakaraan nito nang inatake sila ng isang malakas na halimaw. Lumapit si Rick at sinabi ni Rheanet na may paparating. Umatake ang isang halimaw na inatake ni Zaid gamit ng malaking palakol.
Saka sinabi kay Rick na bakit sila nag-date sa monster-infested area na iyon. Dumating ang dalawa pang adventurers na palagi nilang nakikita sa opisina. At madali lang pinatay ng mga ito ang ilang mga halimaw na umatake gamit ng kani-kanilang skill. Kaya believe naman si Rick sa buhay adventurers. Sinabi ni Rhayanet na umalis na si Rick dahil delikado. Sumagot ang bida na naroon naman ang mga malalakas na B-rank adventurers. Pero sinabi ni Rhayanet na may paparating na dragon na mas malakas sa kanila. At ito ang kahinaan ni Rhayanet dahil sa trauma sa nakalipas. Dumating nga ang isang malaking dragon na lumilipad sa ere. Kaya hindi makapaniwala sina Zaid at ng mga kasama nitong rank B adventurers na nagpunta ng bayan ng isang malakas na halimaw. Lumapag ito na tinignan ng paligid. Kaya natakot ang mage na biglang nagpatama ng fire magic sa mukha ng dragon na hindi nasaktan. Sa pag-ungol lang nito ay natamba ang mga nasaktan na adventurers kasama ng bida. Kaya sinabi ni Zaid na tumakbo na sila para sa kanilang buhay. Pero nalaman nilang gumawa pala ng trap ang dragon at naikulong sila doon. Pinipilit nilang makaalis pero matibay ang barrier kaya sinabi ni Zaid na matitigok sila doon. Dahil dito ay nagpunta si Rick sa harap para harapin ang dragon. Sinabi niyang kung mamamatay din lang sila ay haharapin na lang niya ang dragon ng buong tapang para kahit paano ay maging adventurer na din siya. Pero sa isip niya ay alam niyang wala siyang laban sa dragon. Nag-aapoy daw ang puso niya kahit nakakaramdam ng takot. Pumulot siya ng bato at binato ang dragon. Kaya nabigyan ng lakas ng loob ang mga Class B na hindi daw papatalo sa receptionist. Kaya umatake din ang mga ito kahit na mahina ang pag-atake nila at parang langaw lang sa dragon. Nagbuga ang dragon ng malakas na apoy kaya gumamit ng harden ng spell si Zaid. Pero kulang pa rin ito at nasaktan silang lahat na bumagsak. Sinabi ni Rhayanet kung hindi lang dragon ang kalaban nila ay male iligtas niya silang lahat. Tumayo pa rin si Rick kahit na mahina na muling pinuntahan ang harapan ng dragon na mukhang pitbull. Hindi daw niya tatalikuran ng pangarap. Inipit lang siya ng dragon at naging alikabok kaya inakala ng mga kasamang adventurers kung patay na ito. Pero sa oras na iyon ay na-activate ang natutulog na power sa loob ng bida. Muli siyang bumangon na binuhat ang paa ng dragon na sinuntok. Saka nag-ilaw ang katawan na nakita ng mga kasama. Masaya si Rick dahil nabuhay din ang kanyang naitago na lakas. Nais daw niya itong masubukan kaya gagawing punch-in bag ang dragon. Nagbuga ng malakas na apoy ang dragon na sinangga ng enerhiya ng bida. Naglabas pa ng mas malakas na klase ng apoy ang dragon pero wala pa rin. Nalaman ni Rick ang brute valor power nito at sinuntok ng malakas ang dragon. Kaya bumagsak ang malaking dragon na wala ng ulo. Dahil dito ay hindi makapaniwala ang mga adventurers sa nakita. Tapos bumagsak ang nawalan ng malay na bida. Nagising siyang nasa kama na binabantayan ni Rhayanet. Sinabi ni Rhayanet na akala nila kung hindi na makakaligtas ang bida pero nabuhay naman ito pagkatapos ng isang linggo na pagtulog. Sinabi pa ni Rhayanet na inutusan siya ng kanyang kaparty na imbitahan ng lalaki sa kanilang grupo. Dahil nasa kanya daw ang katangian na nais nila at magkakatulad sila ng pangarap na malabanan ang pinakamalakas na halimaw sa legend na akala ng marami kung hindi totoo. Dahil sa narinig ay napaiyak si Rick dahil sa wakas ay matutupad pa rin niya ang pangarap kahit na matanda na siya. Balik sa kasalukuyan ay nakapasa na si Rick at naging isang opisyal na adventurer. At masaya para sa sarili. Isang araw ay naglalakad si Lynx dahil hinahanap ang tahanan ng mga bida. Dahil nag-usap pala sila sa hospital noon at nagkasando na pupuntahan sila ni Lynx sa kanilang tahanan. Kaya hindi may pinta ang mukha ng bida. Nakita naman ni Lynx ang castle ayon sa mapa pero hindi siya sigurado dahil nakakatakot ang itsura. Kumatok siya sa pinto at pinagbuksan naman siya ni Rick. Nakita niyang maganda naman pala sa loob at walang nakitang halimaw sa daan. Kaya nagtanong siya kung bakit kailangan pa niyang magsuot ng armor. Pero seryosong sinabi ni Rick na kailangan niya ito. Pagpasok sa mansion ay binati sila ni Rhayanet na naroon. Kumaway-kaway din ang batang si Druckle na nakangiti kaya naisip ni Lynx na gusto din itong maging ganun ng anak na babae. Biglang naglabas ng level 6 magic spell si Druckle na kinabahala ni Lynx. Pero iniligtas siya ni Rick at yung pader ang nawasak. Sinabi ni Rick na huwag maglaro ng magic spell sa loob ng bahay si Druckle pero sinabi ng bata na miss na daw kalaro ang bida. Sinabi ni Rhayanet na ibabawas sa pagkain ng bata ang halaga ng sinira niya. Kaya nalintikan ng bata na kaagad humingi ng paumanhin kay Rhayanet. Nagpaalam muna saglit si Rick kay Lynx na makikipaglaro lang saglit kay Druckle para hindi maging agresibo. Sinabihan naman ni Rhayanet si Lynx na pwede siyang mag-ikot-ikot muna. Kaya namasyal nga si Lynx at pinuntahan si Miss Et na busy sa paggawa ng mga armas nito. Nagkakilala sila at nagtanong si Lynx kung anong ginagawa ni Miss Et. Kaya ipinasubok ni Miss Et ang ginawa nitong rocket launcher kay Lynx na walang idea kung ano ito. Kinalabit niya ang gatilyo ayon sa instructions ni Miss Et. Nagulat siyang naitapon sa recoil ng armas saka din sumabog ang lupa na kinaroroonan ng target practice.
Kaya naisip ni Lynx na kapag naimas produce ang kanyan ay mapapalitan ang takbo ng labanan doon. Naglalakad siya nang mapansin ang isang kwarto na sinilip at nakita ang orc na sinabing kung gusto niya pwede siyang pumasok. Pumasok nga siya at nakita ang napakaraming mga libro. Ito daw ang paboritong gawin ni Ash Orc kaya naiisip ni Lynx na napakatalino ng orc. Nang malaman ni Lynx na ito ang nagtuturo kay Rick ay gusto din itong matuto. At dahil nakita ni Ash Orc na tulad ng mga mata noon ni Rick ang ekspresyon ni Lynx ay pumayag nga siya. Nagulat si Rick nang sabihin ni Miss Et na nagpunta ng bundok si Lynx kasama si Ash Orc. Kaya labis ang pag-alala nito. Ipinakita nga si Lynx na hinila ng mabibigat na iron chain sa paa at nahulog sa bangin. Akala niya kung patay na siya pero sa katawan ng malaking baboy damo siya bumagsak. Buhat-buhat ito ni Rheanet na sinabing kakainin nila ito mamaya. Nagpasalamat si Lynx dahil kung wala si Rheanet ay patay na sana ito. Sumagot si Rheanet na iyong pagsasanay na iyon din ang maraming beses na ikinamatay ni Rick. Tapos nalintikan pang lalo si Lynx nang dumating si Ash Orc na sinabing ituloy nila ang training. Sakahin nila ang matanda na walang magawa. Kalaunan ay masaya si Lynx na buhay pa siya. Kaya sumagot si Rick na huwag maniwala si Lynx kapag sinabi ng tatlo na magsasanay lang sila ng magaan. Dahil tiyak na mamamatay siya. Naroon lang pala ang tatlo. Sinabi ni Drackle na gusto ding makipaglaro sa bisita ni Rick pero ayaw ng bida dahil baka maging letsyon ito. Pero sinabi ni Miss Et na kasalanan din ni Rick dahil siya naman ang umimbita kay Lynx doon. Kalaunan ay pinaghanda sila ng tea ni Rheanet. At pag-alis ng babae ay nagtanong si Lynx kung kamusta ang relasyon nilang dalawa. Pero sinabi ng bida na walang opisyal na sila lalo na at matanda na ang lalaki. Pero nang sinabi ni Lynx na 20 taon ng agwat nila ng asawa ay nais nang maniwala ni Rick. Pagkatapos ay kumain na sila sa hapunan. At doon ay pinuri ni Lynx ang galing ni Rheanet sa pagluluto. Sarap na sarap din si Drackle na maraming kinain. Humingi ng alak pa si Miss Et. Kaya sinabi ni Ash Orc kung saan nakalagay ang masarap nilang alak na sinibon naman ni Rheanet na kukunin kaagad. Saka ito naglakad. Ibinulong ni Lynx kay Rick na iyon na ang tamang pagkakataon niya para dumiskarte. Samahan niya sa trabaho si Rheanet para magkalapit ang loob nila. Kaya agad namang tumayo ang bida para samahan si Rheanet. Nang sila na lang ay nagtanong si Lynx sa orc at elf kung gaano kalakas ang inborn skill ni Rick dahil gusto itong makitang lumaban. Sinabi ni Ash Orc na kahit hindi gamitin ni Rick ang inborn skill nito ay class S level na siya. Pero kapag na-activate ito ay posible na mas maging malakas pa ito sa kanila. Ibinahagi ng mga class S ang tungkol sa magic jewels na 6 stones. Nag-a-activate daw ito kada 200 years at ito ang nagbubukas ng pinto sa kinaroroonan ng pinakamalakas na halimaw ayon sa legend na nababasa nila sa libro. At ito ang layunin nilang lahat na kalabanin. Wala daw gaanong idea si Lynx tungkol dito pero dahil alam niyang seryoso ang mga kaharap ay magpapatulong siya sa confidential department. Ipinakita ang isang sexy na babaeng janitor. Nagrereklamo ito dahil bakit daw siya inilagay sa posisyon na iyon imbes na maging adventurer sana. Natigilan siya nang makita sina Ash Orc, Drackle at Rick na kinakausap ang guildmaster na hindi mapakali dahil hindi nito maibigay ang quest na hinihiling ng mga bida. Overqualified na kasi sila para sa trabaho na iyon. Pero may loophole na kailangan lang nilang may makasama na mas mahina. Kaya agad nilapitan ng guildmaster si Ray at sinabing ito ang magiging kasama sa hunting party. Hindi naman nagpakyeme ang janitor na nagpakilala at sinabing sasamahan ang mga adventurers. Sa gubat ay nagtanong ito kung ano ang hinahanap ng mga bida. Kaya sinabi ni Rick na may hinahanap silang mahalagang bato. Sinabi ni Ray na kahit rank F lang siya ay poprotektahan ang mga kasama kapag may umatake na halimaw. Nalaman din itong kaka-promote lang ni Rick sa rank E kaya alam na niyang late bloomer ito. Sa mansion naman ay kasama ni Miss Et si Rheanet na naglilinis ng bintana. Dahil manyak ito ay nagbalak na makita ang kulay ng panty ni Rheanet kaya gumamit siya ng ginawang manual na invisible vacuum. Hinaypan niya ng hinaypan ang palda ni Rheanet na unti-unting tumataas. Pero biglang nawala ang babae at nasa likod na niya na tinitignan ng screen. Kunwari pinuri ni Rheanet ang device na ginawa ni Miss Et pero pag alis niya ay nahati na ito at nasira. Balik sa gubat ay nakakita sila ng wyvern na kumakain ng oso kaya natakot si Ray na nagtaka dahil dapat ay tumatakbo na sana sila. Nagtago ito sa puno na sinabing kapag nagtawag pa ito ng mas maraming mga kasama ay mas problema nila. Lumapit si Ash Orc sa wyvern na sinuntok sa ulo kaya naitapon. Pero sinabi ni Ray na magtatawag ito ng mga kasama saka nagdaldal. Kaya sinabi ni Ash Orc na paalisin na ito ni Rick. Kaya tinawag ni Rick ang babae na umalis na sila doon. Sa daan ay naiinis si Ray dahil hindi daw siya sinabihan sa balak ng mga bida. Kaya natawang nagbiro si Rick na sinabi naman ng babae kanina na malakas siya. Biglang may nahulog na wyvern sa tabi nila na kinagulantang ng babae. Saka siya napatanong kung anong nangyayari. Ipinakitang marami pang mga wyvern ang naitatapon dahil sinusuntok ito ni Ash Orc at ginagamitan ng hangin at apoy na mahika ni Drackle.
Kaya mas namangha si Ray sa layo ng pinagmulan ng naitapon na dragon. Mabilis na hinablot at binuhat ni Rick si Ray nang may umatake na wyvern. Isa itong red wyvern na halos kasing lakas ng isang dragon at mahihirapan daw kahit A-rank ang lalaban dito. Sinabi ng babae na tumakbo na sila kagad. Kaya sinabi ni Rick na tumakas na ang babae paalis doon. May nais kasing subukan ng bida kaya naglakad siya palapit sa wyvern. Dahil hindi tumatakbo si Rick ay tumayo din si Ray na sinabing sasamahan na nga lang si Rick na labanan ng halimaw kahit mahina pa lang siya. Sinabi niyang kahit temporary na magkasama sila sa party ay hindi niya iiwanan si Rick tulad ng idol niyang legendary hero na si Yamato na hindi iniiwan ng mga kasama. Kaya napangiti si Rick. Nag-uusal pa lang ng incantation spell si Ray para support ng bida. Pero sinuntok na ni Rick ang red na wyvern at natanggal ang malaki nitong ulo. Kaya napasigaw na parang kambing sa gulat si Ray. Kalaunan ay balik sa pagmap si Ray na iniisip pa rin ang nangyari kahapon ng kasama ang mga bida. Sinabi nito sa guildmaster ang nasaksihan. Nakita niyang kinuha ng mga bida ang isang bangkay ng wyvern para daw gawing masarap na pagkain. Kaya first time niyang malaman na kinakain din pala ang mga wyvern. Ipinaliwanag ng guildmaster na S-rank heroes kasi ang mga nakasama niya. At hindi tulad nila na mga normal na tao lang. Nagtanong si Ray kung pwede din siyang maging S-rank balang araw kaya hindi alam ng boss kung nakikinig ito. Saka din agad na umalis si Ray para mag-training para daw maging class S din balang araw. Samantala sa kinaroroonan ng mga bida ay may nakuha silang isang magic stone na ipina-analyze kay Mizet. Kaya nag-cast ng earth map spell ang lalaki at nakita nila ang mapa ng isang malawak na syudad. Iyon daw ang bansa kung saan nagkakasalubong ang mga malalakas na nilalang sa pakikipaglaban. Ipinakita ang isang kaharian noon sa disyerto kung saan ang hari nitong si Alexander ay nagtayo ng isang coliseum. Nagdaos sila ng tournament kung saan 10,000 laban ang panalo ni Alexander. At mula noon ay nakilala ang kaharian na iyon bilang Kingdom of Heractopia. Pinuntahan nila ang bayan at sinubukang magtanong sa isang lalaki. Pero natakot ito nang makita ang orc kaya tumakbo. Nakita nila ang isang punk na inaaya ang isang babae na magpunta sila ng isang motel. Lumapit si Ash Orc at nais lang sanang magtanong na kinagulat ng dalawa. Pero mayabang ang kalbo na hinamon si Ash Orc na maglaban sila. Nagpunta sila ng isang sulok at muling lumabas na buhat na ng orc ang tulad niyang kalbo. Kaya nang magtatanong na si Ash Orc ay boss ang tawag ng kalbo at willing din ang babaeng pusa na tumulong. Ipinakita nila ang magic stone mula sa maliit na box at napahanga ang dalawa sa nakitang magandang malaking jolens. Nagtanong sila kung may nakita silang ganun doon. Parang pamilyar daw ito para kay Milcia pero iniisip pa rin niya kung saan niya ito nakita. Naagaw ang pansin nila nang magkumpulan ng mga tao at may sumigaw na umpisa na ng celebration ng Kingfish Tournament. Walang idea ang mga bida tungkol doon kaya sinabi ni Gold at Milcia na nagdarao sila kada taon ng tournament at mahigit kalahating milyon na tao ang dumarating para mapanood ito. Saka ipinakita ang champion nila ng 3 taon na si Kerwin. Kasama ito sa parada na nagaganap at idol ito ng maraming mga tao. Napasigaw sina Gold at Milcia na kinagulat ni Rick na nagtanong. Kaya itinuro ni Milcia ang hinahanap nilang magic stone na nakadikit sa belt na suot ni Kerwin. Kaya napasigaw din si Rick. Matapos ang parada ay sinabi ni Kerwin na inaasahan ng mga tao na darating sa tournament. Pumasok sa isang gym si Kerwin na binati ng kasama nitong matanda. Hindi alam ni Kerwin kung may sasali sa tournament na sapat ang lakas para matalo siya kaya para itong malungkot. Natigil sila sa pag-uusap nang pumasok ang 3 bida. Kaya sinabi ng matanda na walang galang daw na basta na lang silang pumasok doon. Iniiwasan ni Rick na magdulot ng hindi nila pagkakaunawaan. Pero lumapit si Ash Orc at diretsahang sinabi na naroon sila para kunin ang belt na iyon. Kaya inakala ng manager na nais itong nakawin ng 3 na agad pinawi ni Rick. Nagpaliwanag si Ash Orc na dating pag-aari ng kasama nila ang gem na nakalagay sa belt. At trabaho nilang kunin ito kahit anong mangyari dahil ilang taon na nila itong hinahanap. Kapag nakuha daw nila ang gem ay ibabalik din ang belt kasama ng anumang kasing halaga ng gem. Nainis ang matanda na tatawag sana ng mga magpapalabas sa 3. Pero agad na tumayo si Kerwin na sinabing hindi nagsisinungaling ang mga kaharap. Dahil may kakayahan siyang makaamoy ng sinungaling at hindi. Naiintindihan daw ni Kerwin ang hangarin ng mga kaharap. Pero dahil sinisimbolo ng belt na iyon ang lahat ng tao sa kaharian ng Heractopia ay isang paraan lang makukuha ng mga bida ang belt. At iyon ay sa pamamagitan ng pagiging champion sa tournament. Naintindihan na ito kaagad ni Ash Orc na tumalikod para aalis na. Nagreklamo ang bida pero sinabi ng orc na tapos nang magsalita ang champion. Pag-alis ng mga bida ay sinabi ni Kerwin na kapag hindi niya pinigilan ng matanda kanina sa pagtawag ng magpapaalis sa mga bisita ay mamamatay ang mga mahina sa kwarto na iyon. Sinabi ni Kerwin na si Rheanet ay napakalakas na ng aura na inilalabas nito. Si Rick naman na parang simple lang ay isa ding wildcard na batak ang katawan sa pagsasanay.
At ang pinakamalakas sa kanilang tatlo ay walang iba kundi ang orc na kina-excite pa ni Kerwin. Sinabi ni Ash Orc na sasali sila sa tournament para makuha ang belt. Pero bago sila makasali sa official match ay kailangan muna nilang lampasan ang preliminary rounds at matalo ang mga kasali doon. Sa East papasok si Ash Orc samantalang sa West naman papasok si Rick. Nagtanong ang bida kung ayos lang bang mag-isa ang orc. Sumagot itong may kinuha na siyang guide. Saka din dumating si Gold dala ng isang karwahe na bagong car wash lang kaya napanganga si Rick. Kalaunan pa ay sinabi ni Rheanet na para makapasok sa tournament ay kailangan din ni Rick na pumasa sa isang mock test. At ayos lang ito sa bida. Sa ring ay sinabi ng examiner kay Rick na lalabanan niya ang isa ding bagong fighter. Nagtanong ang bida kung malakas ba ito at sumagot ang examiner na nanalo daw ito sa lahat ng kinalaban doon. Pumasok ang lalabanan niyang fighter na babae na nagpakilalang si Lightspeed. Pero paglingon ng bida ay ito lang pala si Angelica na nawala ang yabang nang makitang si Rick ang makakalaban. Dalawang audience ang paborito si Angelica dahil chicks ito. Kaso nga lang daw ay flat-chested. Nagtanong si Angelica kung anong ginagawa ni Rick doon. Pero yun din ang tanong ni Rick. Inakala pa ni Rick kung naroon din sina Fried at Raster sa paligid. Ngunit sumagot si Angelica na siya lang ang naroon. Sa isip ni Angelica ay lagot siya dahil kalaban niya ang tumalo sa kuya niyang rank A adventurer. Nagmumukhang mahina pa rin si Rick pero hindi daw siya pwedeng mag-relax at maliitin ito tulad ng dati. Balak niyang pag-start pa lang ay umatake ng mabilisan. Pero sa isang iglap ay siya ang natamba sa lupa. Tumayo siyang inakala kung natamba lang. Pero muling may pumatid sa paa niya kaya siya napadapa. Naghinala si Angelica at tama siya dahil sinabi ni Rick na may bago siyang na-master na technique. Ito daw ang pagpatid sa kalaban ng walang tigil hanggang sumuko na ito sa laban kaya pinagpawisan ng babae. Naisip ni Angelica na mabilis na siya pero mas mabilis na naman si Rick kahit na 40 plus na ito. Sinubukan pa ni Angelica na umatras para hindi mapatid ni Rick. Pero pagtakbo lang niya kaunti ay muli siyang napatid at bagsak ulit sa harapan ng bida na sinasabing mahirap matimingan si Angelica dahil mabilis ito. Tumayo si Angelica na hindi pa rin sumusuko. Pero muli itong na-leg sweep ni Rick at bagsak pa rin ang babae. Nagtanong si Rick kung lalaban pa rin ba si Angelica. Kaya sumagot ang babae na hindi pa rin siya aatras. Kaya nang magposisyon na ulit si Rick na susuntukin ang babae ay kaagad na isinuko ni Angelica ang bataan. Kaya napanganga si Rick na sinabi ng examiner na panalo. Sa labas ay masaya si Rick na nakapasa na sa mock test, nang lapitan sila ni Angelica na nagtanong kung anong ginagawa doon at bakit kailangan daw niyang abusuhin ang babae bago talunin. Kaya sinabi ng bida na huwag itong maingay baka pag-isipan siya ng masama. Kaya inimbita na lang ni Rick si Angelica na kumain. Sakto naman na ang kainan na iyon ay pag-aari ng pamilya ni Milcia kaya libre ang pagkain nila. Pero nalungkot ito nang makitang wala doon si Ash Orc na sinabi ng bida na nasa kabilang bahagi ng city. Nang magtanong pa sila kay Angelica kung anong ginagawa doon ay sinabi ng chicks na gusto nitong manalo sa tournament. Naroon na daw siya pagkatapos ng mock exam ni Rick noon. Hindi makapaniwala si Angelica nang malaman na nais din ni Rick na sumali sa tournament sa parehong taon na iyon. Pero sinabi ng babae na imposible itong mangyari. Kaya nagtanong ang dalawa. Ipinaliwanag ni Angelica na bago makasali ang sino man sa official tournament ay kailangan muna niyang manalo ng 40 fights sa preliminary bouts. At entry pa lang iyon para sa league competition. May 2 linggo lang na natira bago ang simula nito at imposible na magawa ni Rick na mahabol ang kota na kailangan niya sa maikling panahon. Kaya nabahala ang bida na napaka-hektak pala ng schedule niya. Sinabi ni Rheanet na pwede nilang matapos ito sa loob ng 4 na araw. Kaya sinabi ni Angelica na sayang ang laway sa pagpapaliwanag. Bago ng unang laban ni Rick ay sinabihan siya ng staff na mag-ingat sa kakalabanin nito dahil ilang beses nang nahuli na gumagamit ito ng armas na hindi nakita ng security. Sa ring ay nakaharap ni Rick ang lalabanan na si Albert. Sa isip naman ni Albert ay parang mahina daw ang kaharap sabay kuha ng armas nitong itinago sa takong ng sapatos. Sinimulan ng referee ang laban. Kaya naglakad naman si Albert palapit kay Rick saka itinapon ang jacket sa mukha ng bida para mabulag ito. Agad siyang sumuntok gamit ng impact stone kaya nagkaroon ng pagsabog. Inakala ni Albert na panalo na pero napasigaw nang makitang nasira ang kamay niya. Sinabi ni Rick na mag-ingat ito sa paggamit ng impact stone dahil pwedeng masira ang sariling kamay. Pero sa isip ni Albert ay sinusuntok niya ang mga bato. Lumapit naman ang bida at siya ang nagbigay ng malakas na suntok sa tabi ni Albert. Ramdam ni Albert ang lakas ng shockwave ng suntok ng bida. Kaya bagsak ang natalo na Albert. At nanalo ang bida. Samantala ay ipinakita naman ng isang malakas na nilalang na malakas din sa pagromansa ng babae. Nagising siya nang may kumatok na agad niyang pinagbuksan. Sinabi nang dumating sa lizard man na oras na para sa trabaho. Kaya naging mabagsik naman ang ekspresyon ng butiki. Ipinakita naman ng laban ni Angelica at kaharap ang isang judoka.
Umatake ang kalaban pero sinipa lang ito ni Angelica at tulog ito kaagad kaya panalo ang babae. Binati siya ni Rick sa labas at nalaman nilang natapos na ni Angelica ang 40 preliminary requirement fights nito. Nagtanong si Angelica kung seryoso ba si Rick na matapos ang 40 fights nito sa 4 na araw lang. At nang sumagot ang bida ng oo ay agad na ipinaliwanag ni Angelica na isang laban lang ang nakaschedule kada araw sa magkakaibang venue. At ang distansya ng bawat venue ay aabot sa 30 kilometro. Dahil sa narinig ay kaagad na tumakbo si Rick para maabutan ang laban. Saka nagtanong si Rheanet kay Angelica kung gusto ba nitong mapanood ang laban ni Rick. Gusto daw ni Angelica kung pwede lang. Binuhat nga niya ang blondie at nagpatalon-talon ito sa bubong ng mga gusali habang napapasigaw naman si Angelica na hindi sila normal na tao. Dahil sa bilis ay nahilo si Angelica na na-jetlag. Pero tapos na kaagad ni Rick ang kalaban na ginawang bonsai na ibinaon sa lupa. Kaagad silang nagpunta sa next na lugar at laban ni Rick at muling natalo ang kalaban. Paulit-ulit na ganun ang ginawa nila kaya palaging nahihilo si Angelica sa pagbuhat sa kanya ng mabilis na Rheanet. Nagawa ni Rick na matapos ang 40 fights nito sa loob ng 4 na araw kaya hindi makapaniwala si Angelica. Pero nagpapasalamat siya dahil hindi sila magkapareho ng roster ni Rick. Pero nang sinabi ni Rheanet na may isa pang nagngangalang Ash Orc ang nanalo sa kabilang bahagi ng city na isa ding Class S at Master ni Rick, ay feeling ni Angelica na nadoble ang problema nito. Sinabi ni Rheanet na huwag siyang mawalan ng pag-asa. Kaya sumagot naman ang blondie na kahit mukhang talo siya ay susubukan pa rin. Napahanga si Angelica kay Rheanet dahil nakakaya nitong masabayan si Rick na parang hindi tao. Pero hindi daw ito problema para sa elf na inamin pang mayroon itong nararamdaman na pagkagusto kay Rick. Kaya hindi mapakali si Angelica dahil hindi iyon normal para sa isang babae. May dumating na waiter na inakala pa ni Angelica na manliligaw. Pero hindi pala dahil nagmakaawa itong iniuntog ang ulo dahil nais lang silang tawagin para mag-part-time doon panandalian. Samantala ay kagagaling ni Rick sa pag-jogging nang batiin siya ng isang lizardman na nagpakilalang si Snape na isang chairman committee sa tournament. Sinabi nitong nakilala ang bida dahil siya ang naging usap-usapan sa bayan dahil sa 4 na araw na pagkapanalo ng 40 fights. Nakipag-shake hands ito at nalaman pa ng bida na kilala nito si Angelica. Nalaman din ng bida na dati itong fighter dahil sa matigas nitong kamay. Sinabi ni Snape na nag-resign na siya at bago ito umalis ay nag-iwan ng pakumusta kay Angelica. Pagpasok ni Rick sa inn na tinutuluyan ay agad siyang sinalubong ng nag-alala na Milcia na inakalang may problema si Rick at Snape. Sinabi ni Milcia na parang gentleman lang si Snape pero nabalitaan niyang kasali ito sa mga ipinagbabawal ng batas na transaksyon. At bigla pa nitong pinalitan ang dati nitong sponsor at naglagay ng sariling fighter sa tournament. Narinig ni Rick ang usapan ng mga lalaki sa isang table na mayroong bagong dark elf na chicks. Saka ipinakita sina Angelica at Rheanet na nakadamit ng rabbit costume at nagbebenta ng sugal ng laban sa pula o sa puti. Kunwari pa daw napipilitan lang si Angelica na gawin ang bagay na iyon kaya nagtanong si Rheanet kung ayaw ba talaga niya. Nagrason siyang dahil naawa lang sa lalaki na nagdugo ang ulo na nakiusap sa kanila. Naroon din pala si Dumbledore na lasenggo at hinuli ang kasama nilang promo girl na gustong manyakin. Tumakbo ang mga ito kaya pinagbalingan nito si Angelica at nagtataka kung bakit wala daw itong makapan na papaya. Kaya mas nagalit ang blondie na binukulan ang knockout na manyakol. Nagulat siya nang tawagin siya ni Rick na nagtanong kung anong ginagawa doon at ganon ang damit. Kaya nagrason itong may nagpatulong sa kanya. Nang makita naman ni Rick si Rheanet na ganon din ang suot ay namula ang bida at nagkatinginan sila ng elf na kumikinang-kinang pa. Dahil hindi makapagsalita si Rick nang makita si Rheanet ay nagreklamo si Angelica dahil iba ang reaksyon ng bida at mas inapakan ang ulo ni Dumbledore. Hindi naman naging lingid kina Kerwin ang pagtapos ni Rick ng 40 fights nito sa loob lang ng 4 na araw. Kaya sinabi ng napangiting Kerwin na hindi magiging boring ang laban sa taon na iyon. Ipinakita ang nakalipas nang pumasok si Dan kasama ng bodyguard nito sa isang gusali. Pero nagulat siya ng lahat ng mga naroon ay walang malay dahil binugbog silang lahat ni Kerwin na kilala ding Ravenous Wolf. Nagtanong ito kung gang leader ba si Dan at ipinadala para patayin siya. Ngunit sinabi ni Dan na naghahanap siya ng malakas na fighter para dalhin sa Heractopia kung saan maraming mga malalakas na mandirigma. Dahil sa narinig ay napangiti ang excited na Kerwin. Iyon din daw ang ngiti niya ngayon na nakita ni Dan dahil sa pagdating ni Rick at Ash Orc. Habang kumakain ay ibinalita ni Rheanet at Rick kay Angelica ang pagpapakamusta ni Snape. Kaya biglang natigil sa pagkain ang babae pero sinabing hindi kilala ang pangalan. Sa tournament ay ipinakilala ng announcer ang dalawang maglalaban na sina Angelica at Helen na maskuladong babae. Naunang umatake si Angelica na agad na iwasan ni Helen, na gumanti ng suntok na sinalo ng blondie. Saka din lang sinipa ni Angelica si Helen na naitapon at natalo. Next na laban naman kay Rick na iniwasan ng pag-atake ng kalaban at pinatulog ito gamit ng simple na hand chop.
Nagpatuloy pa ang kanilang pakikipaglaban at marami pa silang natalo na mga kalaban. Kasunod na kinalaban ni Angelica ang isang maskuladong tao na matibay. Kaya ginamitan niya ito ng water wall magic na parang ginawang barrel. Saka din kaagad na kinuryente ang kalaban. Pero malakas si Taylor na tinanggal ang water wall. Confident na umatake ang nagmamadaling manalo na Angelica. Pero nakaiwas ang matabang tao na nagpunta ng side. Saka malakas na sinuntukang kalaban ang tagiliran ni Angelica na sumangga pero naitapon ng malakas sa nawasak na pader. Kaya natalo si Angelica na knockout sa lupa. Agad naman siyang pinaghilom ng healer kaya naging ayos din siya. Sinundan siya ni Rick na tinuturo ang pagkakamali ng babae kaya ito natalo. Pero ayaw makinig ng babaeng iniiwanan si Rick na sinusubukan siyang kausapin na naroon lang daw para tulungan si Angelica. Nag-usap naman sila kalaunan at sinabi ni Angelica na naistorbo siya nang marinig ang pangalan ni Snape. Fiancé daw ito ni Angelica. Nagkwento si Angelica na noong namatay ang mga magulang nila ay naiwan silang magkakapatid. At dahil hindi sila marunong sa pag-manage ng business ay nakialam ang lolo nila sa kanilang buhay at ito ang nagplano ng pakikipag-asawa ni Angelica kay Snape. Para daw makabawi sila sa pagkakabagsak at mga utang nila. Na late reaction si Ricky na naglodang pa ang pagkakaintindi nito. Kaya nainis si Angelica. Pero sinabi ni Angelica na naghahanap siya ng paraan para makaalis sa pagiging future wife ni Snape. Naistorbo sila nang marinig ang ingay sa isang bar na kanilang sinilip. Nakita nilang sakal ng isang lizard man ng isang babae at naroon si Taylor na inutusan si Gate na iwan ng kawawang babae. Pero hinamon siya ng lizard man kaya sinuntok ng nagalit na Taylor si Gate sa mukha. Kaso ay wala itong epekto at si Taylor pa ang sinakal ni Gate. Saka din ito malakas na binalibag sa nasira na sahig. Kaya nagulat si Angelica dahil sa lakas ng lizard man. Sinabi ni Gates sa waitress na kailangan niyang mapamper dahil sa pagkakamaling ginawa sa kanyang beer. At ang gustong bayad ay ang kuweba ng chick sabay sira sa damit nito. Saka pa di nila dilaan ang babae na lasang Ajinomoto. Dumating ang kahit natatakot na Angelica na sinabing iwan ng lizard man ang babae. Kaya tinignan siya ni Gates at iniwan nga ang babae. Galit itong lumapit kay Angelica na sinuntok. Pero sinalo ni Rick ang malaki niyang kamay kaya naligtas si Angelica. Natigil lang si Gate nang dumating ang boss nitong si Snape na sinabing sa tournament niya gamitin ang lakas. Saka umalis ang pangit na butiki. Humingi naman ng patawad si Snape sa mga naroon na sinabing babayaran ng halaga ng mga nasira doon. Nagtanong si Rick kung sino yung umalis na butiki. At sumagot si Snape na ito ang younger brother niyang si Gate na madaling magalit. Saka sinabing masaya siyang hindi nasaktan si Angelica na mahalaga daw sa kanya. Pag-alis ni Snape ay nagtanong si Rick kung ano ang balak ni Angelica sa pagsali doon at ano ang nakita nitong loophole sa business ni Snape. Ipinaliwanag ni Angelica na malaking halaga ng pera ang ipinangakong ibibigay ni Snape sa kanilang pamilya. Pero wala naman itong sapat na kayamanan para ibigay ito, kaya alam na niyang kukunin ni Snape ang pera mula sa tournament kaya siya naging sponsor ng laro. Sinabi pa ni Angelica na feeling nitong naluto ang laro at si Gate ang mananalo sa laro. Pero hindi papayag si Angelica na mangyari ito para maka-back out siya sa kasal nila ni Snape. Tatalunin daw niya si Gate kahit na imposible dahil malakas ito. Pero sinabi bigla ni Rick na sumali ito sa kanya at tuturuan itong lumaban. Kaya nagulat ang babae na natakot. Kaya nang mag-training sila ay ini-apply ni Rick ang pag-training na ginawa sa kanya ni Ash Orc. Nilagyan niya ng tig 30 kilos na weights ang kamay at paa ng nagulat na babae. Saka din ito tumakbo at hinila ang babae na nakatali sa kanya. Kaya naiiyak si Angelica na sumisigaw-sigaw pero walang magawa kundi ang sumunod kay Rick. Sinabi ni Rick na makakatulong ito sa pagpapabilis at pagpapalakas ng katawan ng babae. Nagmamakaawa ang babae na sinabing tumigil muna sila. Pero sinabi ni Rick na ganun sila ng 6 na oras at mas binilisan ang takbo. Kalaunan ay feeling ni Angelica na tigok na siya at nakikita ang mga yumaong mga magulang. Pero naramdaman niyang mahapdi ang paa dahil naubos na pala yung sapatos niya sa katatakbo. Sinabi ni Rick na ayos daw para sa level niya ang unang session ng training. Hindi tulad niya noon na 3 beses natigok noon. Akala ni Angelica kung tapos na. Pero sinabi ni Rick na mag-rest lang sila ng lunch at saka babalik sa panghapon na training. Tumakas si Angelica na nagpunta ng malayong kafe para daw hindi siya makita ni Rick. Ngunit nagulat siya nang sumilip si Rick sa labas na hinanap daw siya sa buong kaharian. Akala ni Angelica kung papagalitan siya ni Rick. Pero sinabi ni Rick na naiintindihan daw ang feeling ng babae dahil dumaan na siya dito. Ipinakita noong natigok siya sa training kaharap si Ash Orc. Hiniling ng Orc na mabuff siya ni Draco na ginawa naman ng bata. Kaya nagawang muling na-heal si Rick at muling naayos ang katawan nitong napitpit. Ganon daw ang naging buhay ni Rick sa 2 taon na pagsasanay nito. Nais sana niyang sumuko noon pero mas mabigat ang rason niya kung bakit mas pinili niyang ipagpatuloy ang pagsasanay kahit na napakahirap nito. At nagdulot naman ng magandang bunga sa kanyang buhay ngayon.
Na-hype naman si Angelica na sinabing parang perpekto at napakabuti ng tignan na ipinanganak siya sa tahanan ng royal blood at may mataas ang posisyon. Pero hindi daw. Kaya siya sumali sa kompetisyon para ipakita na siya ang unang babae mula sa kanilang pamilya na maging malakas na warrior para pangalagaan ang kanilang dangal. Bumalik sila sa disyerto para bumalik sa pagsasanay. Sinabi ni Rick na dahil sword fighting ang skill ni Angelica, ay mas magandang magsanay siyang gawing espada ang mismong kamay niya. Na hindi inasahan ng babae na posible. Pero sinabi ni Rick na isang pro ang magtuturo sa kanya saka din tinawag si Rheanet na binati naman si Angelica. Sa final match ng preliminary ay ipinakilala ng announcer ang maglalaban na sina Angelica at Silver na isang malaking tao. Sinabi ng mga fans ni Angelica na hindi cute ang version niya na naging parang hindi naliligo. Pero pag umpisa pa lang ng laban ay isang suntok lang niya sa katawan ni Silver at naitapon ito sa pader na knockout. Kaya panalo na agad si Angelica. Kaso ay para itong may rabies na nais tapusin ang kalaban. Sinabi niya kalaunan na nag-blackout pala siya sa laban at nakakahiya daw. Pero sinabi ni Rick na ayos lang iyon basta nanalo siya. Pumasok sa pinto sina Druckle at Miss Et na nakita sila at nakiupo. Kagagaling ng mga ito sa lugar ng narinig nilang chismis na kinalalagyan ng isa pang jewel pero hindi nila nakita. Nakita ni Miss Et si Milcia na agad niyang nilapitan para matchicks pero umilag ang babae na ayaw siya. Pumasok naman sina Gold at ng bagong boss nitong si Ash Orc na ikinasaya ni Milcia kaya nagselos si Miss Et. Habang kumakain ay nabalitaan ni Miss Et na panalo si Ash Orc sa sinalihan nitong entry point. At sumagot ang orc na mapapasa kanila din ang jewel na inaasam. Gusto sanang sumali ni Druckle pero sinabi ni Rick na hindi pwede dahil sisirain nito ang stage. Binati naman ni Ash Orc si Angelica dahil nakasecure siya ng spot para sa first phase ng tournament. Sinabi ni Rick na mas madaling natuto si Angelica dahil sa taglay na nitong galing sa pakikipaglaban. Wala pa ring confident si Angelica. Ngunit sinabi pareho ni na Ash Orc, Rick, Rheanet at Miss Et na magagawa niya ito basta magtiwala sa naging resulta ng training niya. Pagdating ng tournament ay masaya ang mga tao sa event. Nag-announce ang MC at sinabi ang mga maglalaban sa unang fight rooster. Lalaban na ni Gaith ang isang mukhang kakarnehin nito. Lalaban na naman ni Angelica si Doug. At siya ang bet ng mga fans niyang lalaki. Lalaban na ni Rick ang isang babae na si Serena. Buti na lang daw at hindi si Ash Orc dahil magba-back out na lang siya. Ang kalaban naman ni Ash Orc ay isang shokoy na si Fisher. At bet naman ni Milcia ang Orc. Pero sinabihan siya ni Gold na huwag bibigyan ng sex ang master para huwag manghina, kaya naiinis ang babae. Saka din ipinakilala ang kalaban ng 3-year straight champion nila. Napansin ng mga bida ang hindi patas na pagkakaayos ng mga matches doon. Lalo na at mahina ang ipinarace nila kay Gaith para daw hindi agad mapagod pag-akyat sa susunod na laban. Sa hallway ay nakita ni Kerwin ang naglalakad na Ash Orc at Rick. Kaya sinabi niyang mabuti at nakarating ang mga ito doon. Sumagot si Ash Orc na kukunin din nila kalaunan ng belt na hawak ng champion saka din sila umalis. Napansin ni Daniel na parang si Kerwin ang nanghahamon kay Ash Orc. Nainamin naman ito. Naalala ulit ni Daniel ang nakalipas ng excited si Kerwin na labanan ng isang semi-finalist nilang fighter. Minaliit ni Kerwin ang malaking kalaban. Pero nang matapos ang laban ay siya ang knockdown sa sahig. Mula daw noon ay nagbago ang pananaw ni Kerwin at nag-training siya para mas maging malakas. At dahil doon ay nagawa niyang maging champion sa tournament ng kaharian na iyon. Sinimulan ng unang laban at sina Gaith at Herman ang nasa ring. Naboboryong daw si Gaith na agad sinuntok ni Herman. Saka din mabilis na pinagsusuntok ang katawan ni Gaith na kahit hindi nasaktan ay muling nainis. Sa isang hampas niya ay napa-atras si Herman na umilag. Pero matapang pa rin daw na muling pinagsusuntok ang katawan ng nakatayong buwaya. Sumuntok ulit si Gaith kaya nasira ang lupa. Saka nataman ng buntot nito ang mukha ni Herman na naitapon at knockout. Kaya nagulat daw ang mga audience dahil sa lakas ni Gaith. Tinalo naman ni Angelica ang kalaban. At ganun din si Rick na ginawang trumpo ang babae. Sinuntok lang din ni Ash Orc ang kalabang bangus. Nag-cheers naman ang mga tao ng laban na ni Kerwin. Umatake ang kalaban pero sinampal lang ito ng champion. Kaya napagtanto ni Ash Orc na gamit ni Kerwin ang ilong kaya naamoy nito ang susunod na paggalaw ng kanyang kalaban. Pero nakita nilang nasuntok ito pero alam nilang nagpatama lang. Saka nag-cheers ulit ang mga tao. At tumayo naman si Kerwin. Nang umatake ulit ang kalaban ay sinuntok lang niya ito at tulog ang kalaban sa lupa. Narinig ni Rick ang usapan ng mga audience na nagnerbiyos sila sa pagkatumba ng kanilang pambato. Kinabukasan ay nilapitan ni Snape si Rick para makiupo at welcome naman siya para sa bida. Napatanong lang si Rick kung bakit hindi sa VIP seat umupo si Snape. Kaya sumagot itong mahirap daw panoorin ang next na laban dahil ang fiancé niya at kapatid ang maglalaban. Nagkasalubong naman sina Angelica at Gaith sa hallway at doon ay sinabi ng Lizard na inutusan daw siya ng kapatid na huwag saktan ang mukha niya para sa kasal nila.
Pero sinabi ng nagyabang na babae na matitikman nito ang bunga ng pagsasanay ni Angelica. Pero minaliit lang siya ni Gaith na isang tiris lang daw niya sa babae. Nasabi ni Angelica na imposibleng hindi ito nagsasanay samantalang maskulado ang katawan nito. Pero nang asarang lizard na si Angelica daw ang baby maker ng kapatid niya saka ito umalis. Kaya nagalit si Angelica na bubugbugin daw ang kalaban. Sa ring ay nagharap silang dalawa. Pag-umpisa ng laban ay kaagad na sinipa ng babae ang tiyan ng lizard pero walang epekto. Sumuntok si Gaith na iniwasan niya sa kamuling sumipa, pero walang bigat sa lizard. Binalak siyang pulutin ng lizard pero agad umiwas si Angelica. Saka pa tinanggal ng babae ang strength ng magic nito. Kaya inakala ni Gaith na sumusuko na siya. Ngunit ibang magic ang ginamit ni Angelica sa sarili saka din kaagad na umatake. Ini-apply nito ang matalim na pag-slash gamit lang ng kamay kaya nasugat ang tiyan ni Gaith. Nagtaka ang mga nanonood lalo na si Snape dahil alam nitong napakatibay ng katawan ni Gaith. Kaya sinabi ng mga Class S na nagbunga ang pagsasanay ni Angelica. Ipinakita noong nagsasanay si Angelica na ipinakita sa kanya ni Rhayanet ang malumanay na paghati nito sa malaking bato na naroon. Smooth na smooth pa ang pagkakahati nito. Sinabi ni Rhayanet na maging si Rick ay kaya din iyon. Dahil sa nakita ay nagkaroon ng pag-asa si Angelica na mananalo sa tournament. Sinabi ni Rhayanet na hindi daw nakuha agad ni Angelica ang teknik pero dahil sa pagsasanay ng kanyang pisikal na katawan ay madali lang niya itong napag-aralan at na-execute. Muling sinugat ni Angelica ang katawan ni Gaith. Kaya nainis ito na sinuntok ang lupa para magkaroon ng alikabok saka sinuntok ang umilag na babae. Muling umatake ang babae gamit ang bilis. Pero napatawa lang si Gaith saka muling pinag-usok ang lupa kaya nakalapit sa likod ng babae at sinampal ito. Malakas pa rin ang loob ni Angelica na muling ginamit ang bilis at umikot kay Gaith. Pero muli lang siyang tinapik ni Gaith kaya muling naitapon ang babae. Nainis si Angelica na muling ginamit ang bilis. Pero nagulat siya nang sinabayan siya ni Gaith sa pagtakbo saka muling itinapon ng babae sa nasira na pader. Ipinaliwanag ni Snape na inampon ng pamilya nila si Gaith. At nang nag-sparring sila sa gym ay natalo siya nito kaya daw siya nag-retire sa pakikipaglaban. Dahil monster daw talaga si Gaith. Sinabi pa nitong inakala ni Angelica na niluto nila ang match ng laro para manalo. Pero hindi na daw kailangan dahil malakas na si Gaith at maraming pera ang itinaya ni Snape dito. Sa ring ay patuloy ang pagbugbog ni Gaith kay Angelica na naitapon-tapon. Saka pa sinipa nito ang babaeng natamba sa lupa. Kaya naawa ang mga tao na nanunood. Sinabi ni Angelica na hindi mananalo ang Lizard Man. Pero nainis lang ito at pinulot ang babae sa buhok na sinabing last warning nito. Pero pinilit pa rin ng babae na kamao ang gagamitin. Kaya itinapon siya ni Gaith ng malakas sa pader na bumaon. Sinabi ni Rick na tapusin na ng commentator ang laban dahil talo na ang babae. Inilabas ni Gaith ang kuko nito at gustong tapusin ang babae na umatake. Pero bago pa umabot ang kuko niya ay may nagtapon ng sapatos kaya ang pader sa tabi ng ulo ng babae ang natusok niya. Saka tinapos ng commentator ang laban. Nagtaka si Gaith kung anong nangyari. Saka nagkatitigan sila ni Rick na galit. Dahil sa pagkabugbog ni Angelica ay hindi masaya ang mga audience. Dala ng Lizard Man ang sapatos ni Rick. Balak sipain ni Gaith ang sapatos pero nakuha na agad ito ni Rick sa isang iglap at isinuot. Saka sinabing maglalaban sila pagdating ng match. Kaya nainis si Gaith na sinuntok ang pader na hindi makapaghintay ng bukas. Sa match ay tulog agad ang kalaban ni Rick sa isang tirada lang. Sa recovery room ay buhay pa naman daw si Angelica pero malubha ang natamo nitong pinsala sa katawan. Muling nanalo si Ash Orc na muling kinasaya ng kalbo at mali siya. Kasunod na nakipaglaban si Kerwin sa babaeng kung fu na iniwas-iwasan niya pero muling nagpatama. Napangiti ang babae pero nahuli siya ni Kerwin na inipit sa lupa at panalo pa rin ang champion. Kaya 4 lang na players ang natira para sa semifinal bukas. Sa disyerto ay winasak ni Rick ang maraming mga bato. Pagbalik niya ay nakita niya si Angelica na kinagulat niya. Pero sinabi sa babae na maghinay-hinay lang ito kahit ginamitan siya ng healing magic. Sinabi ni Angelica na nasayang daw ang pagsasanay na ibinigay sa kanya ni Rick dahil natalo din naman siya. Saka umiyak ang babae na sinabing mas mabuti na sigurong maging asawa na lang siya ni Snape. Pero sinabi ni Rick na hindi pa tapos ang pagsasanay nila. Panoorin daw siya at makikita ng babae ang makakamit niyang bunga ng kanilang pagsasanay. Saka din umalis ang bida para lumaban. Nagharap sina Rick at Gaith at sa ring ay sinabi ni Gaith pasensya na daw dahil sa hindi niya pagtapos kay Angelica ay napapahiya ito. Pag-start ng laban ay hinayaan ni Gaith na suntukin siya ng bida. Na ginawa naman ni Rick. Kaya nasaktan ng ulo ni Gaith na napaluhod na kinantsawan pa ng bida. Umatake si Gaith na agad iniwasan ni Rick at dinampian ng palad ang tiyan ni Gaith na nasaktan. Kaya napahanga si Angelica. Sinabi ng mga Class S na panoorin nito ang gamit na teknik ni Rick dahil wala pa itong lakas na kasama. Kahit pa daw matibay ang outer armor ng kalaban ay hindi ito ligtas sa teknik na gamit ni Rick.
Sinabi ni Rick na sumuko na lang si Gaith. Pero gumamit daw ng strengthening magic ang lizard mula sa taglay na dragon blood. Saka umatake ng malakas kay Rick na sinundan hanggang sa pader. Saka hinabol ng dragon si Rick at pinatid gamit ang buntot tapos patawa-tawa pa. Sinabi ni Ash Orc na parang malakas umubos ng lakas ang teknik na gamit ni Gaith. Pero sinabi ni Snape na natural daw na nabuhay si Gaith na hindi nauubusan ng lakas kahit gamit iyon. Umatake ulit si Rick ng teknik ng palad sa katawan ni Gaith pero wala na itong epekto dahil sa kanyang iron body. Tapos si Rick ang inislash nito sa kasinaktan sa likod kaya naitapon ang bida. Sinabi ni Snape na tahimik ang mga tao dahil expect na nilang matatalo ang normal na tao sa kalaban na lizard. Pero sinabi ni Ash Orc na iniisip ni Rick ipakita ang performance sa nag-iisang tao. At walang iba kundi kay Angelica. Kaya nagtaka ang babae. Muling umatake si Gaith ng suntok na sinangga ng bida na malinis pa rin ang katawan. Sinabi ni Rick na napagod din sa wakas si Gaith na humihingal. Saka ipinaliwanag na kahit anong lakas ng mga pagtama ni Gaith sa kanya ay inaabsorb ito ng katawan niya kaya hindi nasasaktan. Sinabi ni Gaith na kung malakas siya ay dapat lumaban para manalo. Kaya sinabi ni Rick na nanatili siya sa level ng lakas ni Angelica at pinipigilan ang tunay na lakas. Para daw ipakita sa babae ang tamang paggamit nito ng teknik na natutunan na nito. Ipinaliwanag ni Ash Orc kay Angelica na ipinapakita ni Rick sa kanya ang kanyang tunay na lakas. Parang round 2 match daw nila ito ni Gaith sa katawan ni Rick. Nainis si Gaith na mas pinatigas ang katawan gamit ang iron body sa kabinalak mang kalmat. Pero binasag ni Rick ang armor nito. Sinabi ni Rick na dahil napagod na si Gaith ay mahina ang magic nito. Nagulat si Snape na sinabing baka talented lang talaga si Rick. Pero sinabi ng mga Class S heroes na hindi talented ang bida dahil below average pa ito nang magsimula nilang sanayin. At nasa late stage na ito nagsimula kung saan mahirap nang mahasa ang skill sa kanya. Lumapit si Rick kay Gaith at sinabing dahil hindi pa napapagod si Gaith noon ay nanghihina na siya ngayon na napagod. Hindi katulad ng iba na kahit pagod na ay nagagawa pa ring makipaglaban dahil nagsasanay. Naiinis si Gaith na muling sumuntok pero ibinalik lang ng bida ang puwersa sa kamay niya at nasaktan ang lizard na tamad mag-training. Wala daw silbi ang lakas ni Gaith dahil kahit inborn siyang ganun ay level 1 pa rin siya. Hindi tulad ng mga nakalaban na niyang umabot sa level 1000. Isa lang daw malaking lizard si Gaith sa maliit na lawa. Kaya nagalit si Gaith na muling nag-charge at inactivate nito ang kanyang pagiging dragon kaya mas lumaki ito. Sinabi ni Snape na mas malakas kasi ang dugo nito sa kanilang ninuno na dragon. Umatake ito na kaagad itinapon si Rick. Pero muling bumalik si Rick na sinuntok ang katawan ng dragon pero walang epekto kaya nagyabang itong parang may langaw. Umilag si Rick at sinabing hindi siya matatalo ng kasalukuyang level ng lakas ni Angelica. Pero kapag hindi ito titigil sa pag-training ay lalakas pa ang babae. Saka nag-teleport sa likod ni Gaith na iniwasan ng suntok nito para i-demonstrate ang bilis ni Angelica pagkatapos ng 6 na buwan. Tapos inatake ang tiyan ni Gaith na nasaktan. Ito ang magiging lakas ni Angelica sa 9 na buwan. Saka pa siya nagpaikot-ikot sa paligid ni Gaith na hindi na makasabay na nagpapakita ng magiging lakas ni Angelica pagkatapos ng 1 taon. Nakita ito ni Angelica at nasabi sa sarili na magagawa niya ito lalo na at ang teknik niya ang gamit mismo ni Rick. Habang dine-demonstrate ito ni Rick ay sinabi niya kay Angelica na huwag sumuko. Kaya naalala ni Angelica ang gusto nitong makamit gamit ang espada at naging buo ang loob nito na makamit ang pangarap. Saka din lang sinapak ni Rick ang leeg ni Gaith na natamba sabay tanong kung anong gagawin ni Gaith. Pero mayabang pa rin si Gaith na feeling insekto lang daw si Rick sabay suntok sa lupa para magtago sa alabok. Pero habang lumalapit ang dragon ay ginamit na ni Rick ang slash technique na tinuro ni Rayannette kaya bagsak si Gaith na nasugat sa katawan. Sinabi pa ng bida na kapag naglaban sila ni Angelica next year ay mas malakas na ito. Saka sila masayang nag-like kaya mag-like ka na rin. Dahil sa pagtalo ni Rick kay Gaith ay labis ang pasasalamat ni Angelica sa bida dahil hindi na siya maipapangasawa kay Snape. Napansin ni Angelica na kalmado lang si Snape kaya nagtanong ang babae. At sumagot itong kahit natalo ng malaking halaga ay feeling niya na natupad ang gusto niya na isang araw ay may makakatalo kay Gaith na palaging problema ang dala sa buhay niya. Kinantsawan siya ni Angelica dahil hindi na matutupad ang gusto nitong makapangasawa ng isang royal blood na tulad niya. Nakinumpirma naman ng lizard na sayang daw ang chicks na mamahalin sana niya saka din umalis. Ipinakilala naman ng commentator ang next na maglalaban na sina Ash Orc at Kerwin. Kaya excited ang mga tao na manunood. Napansin ni Kerwin na walang kahinaan ang orc na kaharap niya. Umatake siya ng maraming nag-aapoy na suntok pero walang tumama kahit isa at siya pa ang napaatras sa suntok ng orc. Biglang sumabog ang pader at lumabas ang muling bumangon na Gaith. Umatungal ito at saka nagpunta ng bleachers at pumulot ng mga tao na itinapon. Wala daw ito sa tamang pag-iisip dahil sa dragon blood sa katawan. Nainis si Kerwin na sinabing istorbo ang halimaw. Tinalon ng dragon si Kerwin na balak masmash.
pero sinalo lang ng champion ang kanyang kamay. Saka din agad na sinuntok ang malaking butiki sa katawan na naitapon sa isang sulok at nawalan ng malay. Napagtanto ni Rick at Rheanet na dahil Class A ang lakas ni Gaeth ay ibig sabihin na nasa Class S level na si Kerwin. Dahil maraming mga tao ang nasaktan sa pag-amok ni Gaeth ay sinabi ng commentator na postpone na muna ang laban ni Kerwin at Ashork. Kaya napakamot na lang sa ulo si Kerwin na sinabing panalo na sana siya. Pero sinabi ni Ashork na may nakita itong mali sa pagsuntok ng champion. Habang kumakain ng mga Class S kasama si Angelica ay napansin nitong wala si Rick. Kaya sinabi ni Rheanet na nagjogging daw ito ng 700 kilometers na kinagulat ng Blondie. Nakita ni Rick ang malaking bundok na sinabi niyang perfect shape daw sabay imagine sa with milk ni Rheanet. Man of culture talaga. Naroon din pala si Kerwin na sinisira ang lupa na agad niyang nilapitan kaya ito nagtaka kung paano siya nahanap. Sinabi ni Kerwin na dahil kailangan niyang mailabas ang natitirang lakas ay kaagad na umatake sa umiwas na bida. Gusto daw niyang kasparing si Rick na sumangga-sangga. Tumalon si Kerwin na nagbuwelo na sinabayan ni Rick ng suntok na sinangga ng Beast Folk. Kaya nailabas nito ang lakas saka din kumalma nang magtanong si Rick na nataman siya sa tournament dahil naging mahina ang pangamoy ng ilong. Naupo si Kerwin na nagkwento. Sinabi nitong dati siyang katulad ni Yujiro Hanma na puno ng bloodlust at palaging tigok ang mga kalaban. Pero simula nang sumali siya sa tournament na iyon at palaging tinatalo ang mga kalaban ay naging boring ang pakikipaglaban para sa kanya. Subalit ginagawa pa rin niya ito alang-alang kay Daniel na nakikitang masaya sa performance ni Kerwin. Isang araw habang naglalakad siya patungo sa opisina ni Daniel ay narinig niya ang usapan ng coach at ng isa pang kausap na hindi daw nasisiyahan ang mga tao dahil palaging isang tirada lang ni Kerwin sa mga nakakalaban nito. At kapag ganun palagi ay malulugi ang negosyo nilang gym. Kaya nang makisali ulit siya sa tournament ay nag-iisip pa siya kung ano ang gagawin sa laban kung magpapatalo o hindi. Nakita niyang napakabagal ng pagsuntok ng kalaban at hinayaan na masuntok. At nang makitang naghiyawan ng mga tao ay naging ito ang gawain niya na pinapa-excite ang mga manonood kada magpapasuntok siya pero tatalunin din lang ang kalaban sa huli. Tanging sa lugar na iyon lang daw niya na ibubuhos ang lakas. Naintindihan naman daw ito ni Rick. Pero sinabi kay Kerwin na ibang klase ng kalaban ang makakaharap niya kaya kailangan nitong ibuhos ang lahat ng lakas. Saka agad ding tumakbo na umalis. Kinabukasan ay muling nagharap sina Kerwin at Ashork at ligtas na ang mga audience dahil may barrier na sa pagitan nila ng mga fighter. Pag-umpisa ng laban ay naunang sumuntok ulit si Kerwin ng suntok nitong parang buhawi na tinapik ni Ashork pero naramdaman ng malakas na pag-atake. Saka pa mabilis na sumuntok ng nag-aapoy na mga suntok. Pero naiiwasan lang ito ni Ashork. Sumipa si Kerwin na sinangga ng orc saka din agad na iniwasan ang counter-punch ni Ashork. Sinabi ni Ashork na wala pa ring pinagbago sa laban ni Kerwin tulad kahapon na may mali. Napagtanto daw ng orc na pinipigilan ni Kerwin ang lakas nito para mapasaya ang mga fans. Narinig ito ng mga tao pero hindi nila maintindihan. Sinabi ni Ashork na gagayahin daw si Kerwin na pipigilan ang lakas at dalawang daliri lang ang gagamitin pang laban. At hindi siya gagalaw sa kinatatayuan. Kaya nainis si Kerwin na umatake ng mga suntok sa orc na sumangga gamit ng dalawang daliri. Nagulat pa si Kerwin ng parang chopsticks na inipit ng orc ang kamay niya saka siya winagayway at ibinalibag sa lupa. Sa isip ni Kerwin ay sinasabayan siya ni Ashork para lang ma-entertain ang mga tao. Nais sana niyang magamit ang maraming teknik kay Ashork pero iniisip niya ang mga tao. Biglang sumigaw si Daniel sa bleachers na sinabing tigilan na ni Kerwin ang pag-artista dahil alam na nitong nagtitimpi lang siya. Saka sinabing ilabas ni Kerwin ang tunay na lakas at huwag siyang isipin dahil ang gusto ni Daniel ay maging pinakamalakas na warrior si Kerwin. Sinabi ni Kerwin na kapag inilabas niya ang totoo ay wala na silang negosyo. Pero ayos lang daw kay Daniel dahil ito naman ang pangarap niya. Kaya tinanggal ni Kerwin ang damit at buong excitement at lakas na sumuntok kay Ashork na sumangga ng buong palad. Pero sinabi pa rin ni Ashork na sinasabayan pa rin niya ang lakas na ipinapatama sa kanya ni Kerwin. Nag-charge ulit si Kerwin at sumuntok ng double punch na sinanggalang ulit ng orc. Sinipa ni Kerwin ang katawan ni Ashork pero hinuli lang siya ng halimaw at itinapon sa pader. Pero gumamit ng hardened ng skill si Kerwin na pinuri naman ni Ashork. Nagulat ang mga tao dahil napagtanto nilang ganun pala kalakas si Kerwin. Sa isip ni Kerwin ay nasa punto na silang wala ng balikan. Kaya nag-release siya ng level 5 na fire magic kaya nag-apoy ang stage na kinamangha din ni Rick at Angelica. Gumamit ng lupa na may magic si Ashork at panangsangga sa malakas na apoy ni Kerwin. Dahil sa malakas na fire magic ni Kerwin ay nagulat ang mga audience dahil may skill pala siyang ganun samantalang pangiti-ngiti lang si Daniel. Nasunog ang panangga ni Ashork na kanya ring sinuntok. Iniwasan naman ito ni Kerwin na muling naghanda ng isa pa nitong magic skill na inilagay sa kamao. Nagpunta siya sa likod ni Ashork at binalot ito gamit ng level 7 na ugat ng mga puno.
Hindi pa siya tapos dahil nag-ritual pa siya at ipinalabas ang level 8 magic nitong meteor na nahulog mula sa himpapawid. Kaya labis ang gulat nina Angelica at ng mga mahinang tao na naroon. Kita din ang malaking meteor sa labas kasabay ng paglindol ng paligid. Nagtaka si Angelica kung bakit maging si Rick ay nababahala sa nakikita. Kaya sumagot ang lalaki na dahil doon ay magiging mas brutal pa ang kinatatakutan niyang orc. Tinanggal nga ni Ash Orc ang level 7 plant magic na parang nagtanggal lang ng sapot. Saka ito nagbuwelo ng kamao at malakas na inuppercut ang malaking meteor na ipinatama ni Kerwin kaya ito nadurog at naglaho. Kaya nagulat si Kerwin. Sinabi ni Ash Orc na gagantihan si Kerwin sabay thumbs up ng paslanting. Paraan daw ito ng mga orc ng pagsasabi na hindi nagagamit ng depensa sa laban at magiging aggressive na sila. Kaya habang papalapit ang malaking orc ay feeling ni Kerwin na sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng takot. Sumuntok si Ash Orc na agad iniwasan ni Kerwin pero nasaktan pa rin siyang naitapon dahil sa lakas ng shockwave ng suntok ng orc. Habang papalapit ang orc ay nagpalabas pa ng level 7 na mga attack magic si Kerwin na tumama kay Ash Orc pero hindi nasaktan. Saka din binigyan ni Ash Orc ng malakas na left hook ang tagiliran ni Kerwin na parang natatay ang itsura dahil sa sakit na naramdaman sabay na itapon. Sinabi ni Rick na kaya nakaligtas pa si Kerwin ay dahil gumamit siya ng 3 klase ng defense magic na ipinagtaka ni Angelica dahil nakikita niya. Sa isip ni Kerwin ay iyon daw ang pakiramdam na hinahanap niya. Muli siyang tumayo at sumuntok pa ng sangkatutak na suntok kay Ash Orc pero dahil sa pagkasuntok ng katawan ay bumagsak siya. Naisip niyang marami pa pala siyang dapat matutunan. Nag-cheer ang mga tao para sa kanilang idolo. Kaya na-motivate naman daw si Kerwin para sa isa pang suntok. Sumigaw ito at ibinigay ang natitirang lakas sa paggawa ng pinakamalakas nitong fire magic na parang dragon na pinakawalan kay Ash Orc. Kaya nasira ang nag-usok pa na stage. Pero pagkatapos ng lahat niyang lakas ay nakatayo pa rin si Ash Orc sa harapan niyang napagalaw lang ng kaunti. Nagtanong si Ash Orc kung iyon na ang huling tirada ni Kerwin. Na sinagot ng napangiting beast folk na oo. Dahil dito ay ibibigay daw ni Ash Orc ang respeto na suntok at inundayan ng malakas na straight punch ang mukha ni Kerwin na nawalan ng malay sa pagbagsak. Sa likod ay sinabi ni Rick at Angelica na one-sided ang laban simula umpisa dahil sa lakas ni Ash Orc. Saka sinabi ni Rick na mapapasa kanila na ang Joel at ang gagawin na lang niya ay umatras. Pero sinabi ni Ash Orc na hindi na kailangan dahil ang magiging laban nila kalaunan ay epic. Kaya pag alis ni Ash Orc ay hindi may pinta ang mukha ni Rick na pinagpapawisan at nakakalbo dahil malapit na siyang maging Saitama. Sa recovery room ay kausap ni Daniel si Kerwin na nabasa ang news na sari-sari ang reaksyon ng mga tao na may gusto pa rin siya at mayroong feeling na scam. Nagtanong ang fighter kung bakit inaalagaan pa rin siya ni Daniel. Kaya sinabi ng matanda na para na din niyang anak si Kerwin. Biglang pumasok si Ash Orc para kamustahin si Kerwin. Nag-alok pa ito ng hilang pero tumanggi si Kerwin na sinabing mas maganda nang maramdaman niya iyon para hindi agad matanggal sa isip. Samantala ay pinipilit buksan ni Angelica ang pinto dahil nag-lock si Rick sa loob na feeling natatakot. Nasa labas din ang iba pang mga Class S heroes na naghihintay sa kanya. Dumating si Snape na naroon daw para sana palakasin ang loob ni Rick. Pero hindi niya inasahan na makikita ang bida sa ganong sitwasyon. Sinubukan nitong kumbinsihin si Rick na maraming mga tao ang naroon para panoorin ang final battle ng tournament. Pero wala daw silbi yun para kay Rick na natatakot pa rin. Kaya biglang nagtula ang Lizardman na parang opera at sinabing maraming mga nakapusta na kayamanan at investment sa laban. Pero lahat ng iyon ay masasayang. Saka din ito naglakad paalis. Kaya napahagulgol naman si Rick na nakonsensya na ipinagtaka ni Angelica. Sinabi ni Angelica na namatay naman na siya ng ilang beses sa pag-training ni Ash Orc. Ano pa ba ang pinagkaiba ng mamatay ulit siya ng isang beses pa sa pakikipaglaban kay Ash Orc? Ngunit takot pa rin si Rick na sinabing hindi kasi naranasan ni Angelica ang mamatay. At magkaiba daw ang feeling ng makikipaglaban kay Ash Orc kumpara sa mag-training lang. Dahil nawalan ng kumpiyansa sa sarili si Rick ay sinabi ni Angelica na nakakadismaya daw na ang nagturo sa kanya na huwag sumuko ay natatakot na parang manok. Kaya ito umalis. Kaya sinabi ni Miss Et ang sekreto na alam tungkol sa pagsasanay na ginawa ni Ash Orc kay Rick. Nakaplano na pala ang 2 taon na pagsasanay na ginawa ni Ash Orc para lang kay Rick. Maliban sa mapalakas siya para malabanan nila ang legendary monster, ay pinalakas siya ni Ash Orc para may maging kasing level nito na magagawa niyang makasparing sa hinaharap. Kultura daw ng mga orc na makipaglaban. Pero dahil sa masyadong malakas si Ash Orc ay wala siyang naka-sparring na kasing level niya. Kaya naghahanap ito ng pwede niyang maging kasparing for life. Kaya napaisip naman si Rick. Sinabi pa ni Miss Et na pwede daw siyang umatras sa laban nila bukas. Ngunit subukan nitong isipin din ang mararamdaman ni Ash Orc. Saka ito umalis. Tumayo din si Draco na sinabing huwag ipagdamot ni Rick na makipaglaro kay Ash Orc. Saka din naglakad palayo. Naalala ni Rick noong bago pa lang siyang dating sa tahanan ng mga Class S.
Ipinakilala ni Rhaenyra si Rick sa orc at nang mag-shake hands sila ay alam na agad ni Ash Orc na napakahina ni Rick at walang special magic skill. Kaya sa isip ni Rick ay inakala niyang ayaw siyang turuan ni Ash Orc at mabibigo na naman siya sa pangarap. Pero sinabi ng orc na malaki ang gap ng pagmumulan niya sa hinahangad na maging malakas. Kaya nagtanong ang orc kung gaano kadesidido si Rick sa hinahangad. Sa mesa ay naiinis pa rin si Angelica dahil nababakla si Rick sa laban bukas. Nagtanong siya sa mga kaharap kung mahirap ba talaga ang pagsasanay na ibinibigay ni Ash Orc. Sumagot si Miss Et na parang impyerno sa mundo ang hirap nito. Kaya nagtataka din siya kung paano ito nalagpasan ni Rick nang ayos lang siya. Kaya naisip ni Angelica na napakahirap siguro nito sa tulad ni Rick na walang skill. Pero sinabi ni Drackle at Miss Et na may natatangi na kakayahan si Rick na mahirap ma-activate dahil kapag gagamitin niya ito ay magdudulot ng matinding pagkasira sa katawan niya. Kaya nagulat si Angelica na may ganun palang kakayahan ang bida. Sa inay mag-isang naiwan si Rhaenyra sa labas ng pinto. Tinanong siya ni Rick kung mukha ba siyang bakla dahil sa pagkatakot. Sumagot ang elf na hindi. Pero ang kilala daw niyang Rick ay yung kahit anong hirap at nakakatakot ang kaharap ay matapang pa rin. At iyon ang version ni Rick na gustong-gusto ng babae. Kaya napahinga ng malalim ang bida. Kinabukasan ay excited ang mga tao para sa final match na kanilang mapapanood. At malalaman daw nila ang magiging champion sa araw na iyon. Sa bleachers ay hindi mapakali si Snape dahil kapag nag-withdraw si Rick sa laban ay lagot siya sa mga investors nila. Sinabi din ng announcer na ang mananalo ay mabibigyan ng 300 million. Wow, sana all. Kahit 300 million views man lang. Sa backstage ay nagtanong si Angelica kung ayos lang ba si Rick. Sumagot si Rick na ayos lang siya. Pero paglingon niya ay natatakot pa rin ang mukha kaya nasabi na lang ni Angelica na duwag pa rin ito. Sa labas ay sinabi pa ng announcer ang dagdag premyo na makukuha ng mananalo sa championship fight at kasama dito ang paliligo sa hot spring kasama ng gusto nitong babae. Lumapit si Rhaenyra kay Rick at sekretong may ibinulong sa lalaki. Tinawag na ang maglalaban sa ring at nagkaharap. Sinabi ni Rick na ibibigay daw niya ang lahat sa laban na kinasaya ni Ash Orc. Tapos pag-umpisa pa lang ng laban ay instant attack ang pag-atake ni Rick kay Ash Orc kaya nagkasira-sira ang paligid. Pero nagreklamo si Snape dahil hindi niya nakita. Ipinakitang nakailang suntok ang ginawa ni Rick na sinangga ni Ash Orc sa kadin na ugat ang braso nito dahil sa slash na ginamit ng bida. Muling umatake si Rick ng malakas na pagsuntok nito na dumiretso ang energy sa barrier. Saka ipinakita ang slow motion na sinasanggalang ito ni Ash Orc gamit ang isang kamay. Naghanda ng counter-attack si Ash Orc kaya agad umatras si Rick at nagbuwelo na umatake ng axe kick. Pero sinanggalang ni Ash Orc na gumanti ng suntok na iniwasan ni Rick pero sa lakas ay napawi ang ulap. Nakatama pa si Rick ng pagsugat sa katawan ni Ash Orc gamit ng slash kill. Pero baliwala lang sa Orc na patuloy lang ang pagsangga sa mga suntok ni Rick. Kaya napapabilib si Angelica at nagtanong kung ano ang sinabi ni Rhaenyra sa lalaki. Saka ipinakitang ibinulong ni Rhaenyra na kapag nanalo si Rick ay maliligo silang sabay sa hot spring. Dahil dito ay nagdesisyon ng lalaki na gustong manalo. Kaya labis ang gulat ni Angelica na sinabi kay Rhaenyra na kapag nagpunta sila ni Rick sa hot spring ay magkakabit sila na parang Lego. Pero ayos lang daw kay Rhaenyra na ikinasindak ng virgin. Sa ring ay sinabi ni Ash Orc na wala daw siyang galang kapag depensa lang ang gagawin. Saka ito sumuntok ng malakas na iniwasan ni Rick. Sa tingin ng nanonood na Kerwin ay level 5 daw ang suntok na iyon ng Orc. Sa isip naman ni Rick ay hindi siya pwedeng magkamali kahit kaunti dahil mamamatay siya. Saka din kaagad na iniwas-iwasan ang mga suntok ni Ash Orc na sinisira ang lupa. Pagtalo ni Rick ay hindi niya inasahan na sinabayan pala siya ni Ash Orc na nakahanda na sa tabi na nagbigos ng malakas na suntok. Akala ni Angelica kung nataman si Rick. Pero hindi pala dahil gumamit ito ng level 1 wind magic kaya nakaligtas. Napahanga si Kerwin dahil on the spot ang paggamit nito ng bida. Maging si Ash Orc ay sinabing naging maingat si Rick sa pag-execute ng kakayahan nito sa mga nakaraang araw. Nagkwento sina Miss Et at Drackle na noong nagsasanay pa lang si Rick at nasuntok siya ni Ash Orc ay nag-evaporate ang katawan nito sa ere. Kaya natakot si Angelica na nakarinig. Mabilis na nagpaikot-ikot si Rick sa paligid ni Ash Orc kaya gumamit ng bato ang Orc sa pagdepensa. Nakalapit pa rin si Rick at muntik makatama kung hindi sinangga ng Orc. Nag-counterpunch si Ash Orc ng suntok na kinatapon ni Rick. Muling umatake si Rick pero pinigilan siya ng malakas na suntok ni Ash Orc na kanyang inilagan. Nakatalo ng mataas si Rick kaya naging libre siyang ginamitan ni Ash Orc ng malakas nitong pagsuntok. Pero ginawang apakan ni Rick ang pagsuntok ni Ash Orc at tumalon pa ng mas mataas. Saka sa ere ay nagpalabas siya ng malakas na wind power patungo kay Ash Orc at nagkausok-usok ang ring. Nakatayo pa rin ang dalawang fighters sa ring habang iniisip ni Angelica na pinapanood nila ang isang masterclass na laban na kahit mga halimaw ay hindi makakaligtas. Pinuri ni Ash Orc ang pagiging malakas ni Rick, kaya nagpasalamat si Rick.
Pero sa isip ng bida ay alam nitong hindi ito sapat. Saka sinabing alam na nito ang sekreto ni Ash Orc na sinanay siya ni Ash Orc para may makalaban itong kasing lakas niya. Kaya napalingon ng Orc kina Miss-et. Sinabi ni Rick na gusto nitong ibalik ang pinaghirapan ni Ash Orc sa pagpapakita ng kung gaano pa siya lumakas. Nagkwento si Ash Orc ng kanyang nakaraan. Kaiba siya sa mga orc dahil ipinanganak siyang malakas. At noong bata pa lang siya ay nais na niyang matuto. Kaya nagbasa siya ng mga libro na iniwan ng mga tao kaya nalaman niyang may pangalan ng mga tao at gumawa rin siya ng sariling pangalan. May ilang sinubukan siyang kasantukan pero siya ang One Punch Man na orc version. Tinuruan niya ang mga orc kung paano maging civilized. Pero dahil sa malayong agwat nila sa ibang mga orc ay tinuring siyang Diyos ng mga orc at naging feeling ni Ash Orc ay mag-isa lang niya at malungkot. Minsan na kumuha siya ng malaking troso para gawing panggatong ay naabutan niyang patay na lahat ng mga orc na kasama. Pero wala daw siyang naramdaman dahil manhid na siya. Habang mag-isang nagbabasa at nagpapainit sa apoy ay may adventurer na umatake na agad niyang iniwasan. Pero natigilan ng dumating dahil may hawak na libro ang orc na kaharap. Mas lalo pa itong nagulat nang magsalita si Ash Orc at nakitang siya ang pumatay sa wyvern na Sam Iris sa ilang bayan. Kaya humingi ito ng pasensya at gusto patuloy makakwentuhan si Ash Orc. Kaya nagkwentuhan ng dalawa at nalaman ng adventurer ang istorya ng buhay ng orc at ng inaasam nitong mangyari. Nagpakilala ang kaharap ni Ash Orc na ito si Reinhard na isang nakasama dati ni Yamato nang makipaglaban sila sa legendary monster. At siya pa ang author ng libro patungkol kay Yamato at sa legendary monster. Nabasa na rin daw ito ni Ash Orc. At kinumpirma ni Reinhard na totoo ang nilalaman ng libro at hindi lang alamat. Sinabi ni Reinhard na pareho silang parang imposible ang pangarap. Pero gagawin nila ang lahat para makamit ito. Kaya naging magkasama ang dalawa at nagtayo ng guild. Totoo daw ang sinabi ni Reinhard na makakahanap sila ng mga nilalang na kasing lakas ni Ash Orc. Tulad ni na Miss-et, Druckle, at ni Rheanet. Pero iba ang teknik ng mga ito na kanilang mga lakas. Ang hinahanap pa rin kasi ni Ash Orc ay ang kasing lakas niyang makakaya na makipagsuntukan sa kanya hanggang masatisfy ang kanyang pakiramdam. At doon na siya gumawa ng training plan para sa kung sino mang tao na magiging perfect sa ginawa niyang plano. Balik sa ring ay iyon na nga daw si Rick na ibinigay ng tadhana sa kanya. Naalala ni Rick ang 2 nakalipas na taon na naroon palagi si Ash Orc sa tabi niya para sa kanyang pagsasanay. Hindi siya nito iniwan hanggang masiguradong lumalakas ang bida. Naalala niya din ang quarter thumbs up na custom ng mga orc kapag gusto ng santukan. Kaya buong galang na itinaas ni Rick ang kamao at nag-quarter thumbs up na pinanlaki ng mata ni Ash Orc. Kaya inakala ni Angelica na nababaliw na ang bida. Sinulyapan ni Rick si Rheanet sabay sabi sa isip na pasensya dahil hindi siya makakarating sa date nila. At naintindihan naman daw ito ng babae. Napangiti naman si Ash Orc na nag-like din. Saka sila parehong nagkasuntukan ng mukha at parehong napa-atras sabay sira ng ring. Nagkasuntukan pa sila ng mabilis at parehong nasaktan ang mga mukha. Nasikmuraan ni Ash Orc si Rick na napangiti lang at sinabing ibibigay ang lahat para mapasaya ang nilalang na dahilan kung bakit niya naabot ang pangarap na maging adventurer. Saka ulit sila nagbakbakan ng walang limit ang puwersa at dahil sa kanilang lakas ay nasisira ang barrier ng ring. Humingi ng magic buff si Miss-et kay Druckle at saka din kaagad nagusal para iligtas ang lahat ng mga tao na nanunood. Kaya sa isang iglap lang ay naglaho ang mga tao sa bleacher na nai-teleport sa labas ng Coliseum. Kaya nagreklamo ang announcer kung anong ginagawa nila doon. Sa loob ay nagtanong si Kerwin kung nasaan ang iba kaya sinabi ni Miss-et na inilagay sila sa ligtas na lugar. Nagpatuloy sa santukan sina Ash Orc at Rick na sa pagsalubong ng kanilang mga kamao ay parang may sumabog na bomba. At ramdam ng nasa bleacher ang dulot na bagyo ng kanilang paglalaban. Nagkasuntukan pa ang mga fighters at nasira ni Rick ang kwintas ni Ash Orc na nabasag. Saka din nakasuntok ng isa pa sa mukha ng orc. Sa pagpapatuloy ng laban ay diretso din lang ang pag-ihip ng hangin sa ring. Muling na-smack ni Rick si Ash Orc pero na-uppercut naman siya ng orc kaya naitapon ng bida na bumagsak. Nanghihina na nakatayo pa rin si Rick kahit nanginginig ang mga tuhod niya. Saka tinawag siya ni Ash Orc na muling magsuntukan. Nagsuntukan nga sila ng makailan pang beses pero muling napuruhan si Rick na naitapon ng malakas sa pader ng Coliseum na nag-iba. At kita naman ito ng mga tao na napanganga. Sa isip ni Rick ay nanghihina na siya at na-drain na ang lakas niya. Samantalang nakita niya si Ash Orc na nakatayo pa rin at masaya ito na parang pwede pang lumaban ng ilang oras. Naramdaman ng bida na kaya pa niyang may galaw ang daliri. Akala ni Angelica kung tapos na si Rick. Pero sinabi ng mga Class S na hindi pa nagseryoso si Rick. Ipinakita nga si Rick na gustong ibigay ang ninanais ni Ash Orc. Kaya hinanda nito ang kamao na nagliwanag na kulay red. Nagising ang kanyang kakaibang skill na Brute Valor kaya nag-ilaw ang katawan ng bida na parang Super Saiyan na kinagulat ni Ash Orc. Kaya nagsaya naman sina Miss-et at Druckle na pinagtawanan ang namangha na reaksyon ni Ash Orc.
Alam pala ito ng tatlong Class S pero hindi nila sinabi kay Ash Orc para surprise. Itinuro ng mga ito kung paano makontrol ni Rick ang power para hindi masira ang katawan niya. At na-activate lang ito ni Rick kapag makaharap siya ng malakas na nilalang na akala niyang hindi niya matatalo. Pero dahil sa power na ito ay matatalo pa rin niya sa huli. Ang tanging kailangan lang ng bida para dito ay malakas na willpower. Umatake si Rick at sinuntok ang mukha ni Ash Orc. Kaya mas nasisira ang lugar at gusto nang umalis ni na Gold at Milcia. Habang bumawi ng suntok ay masaya si Ash Orc dahil may mga kaibigan siyang iniisip ang nararamdaman niya. Sabay tingin sa mga Class S sa bleachers. Masaya siyang sinalubong si Rick na muling nakipagpatigasan ng kamao sa kanya. Sa puntong ito ay parehong napagod ang dalawang fighters. Kaya inilabas nilang pareho ang kanilang mga finale na pag-unday ng pisikal na lakas. Pagkatapos ng kanilang basagan ng bungo ay nasira-sira ang lugar dahil sa kanilang labanan. Paghawi ng usok ay ipinakitang nakatayo pa rin ang dalawang fighters. Naramdaman ni Rick na nanghina ang katawan niya at unang natamba habang pinupuri ang master. Pero ipinakitang maging si Ash Orc ay naubos na rin ng enerhiya na mas pumangit ang mukha dahil sa gallows at saka din natamba. At pareho silang knockout. Paggising ni Rick ay nasa kama ulit siya at katabi si Rheanet na binabantayan siya. At nasa kanya ang belt. Dumating ang iba pa na binati ang bida dahil nagising na pagkatapos ng ilang araw na pagtulog. Nagtanong si Rick kung bakit nasa kanya ang belt. Kaya sinabi ni Ash Orc na siya ang nanalo. Pero alam ng bida na nagpaubaya ito. Isa-isang tinawag ni Ash Orc ang mga kasama saka nagpasalamat ito dahil sa pagtulong sa kanya na makamit ang inaasam na pagkabugbog ng mukha. Nang ayos na ay kinuha nila ang jewel sa belt at may 2 jewel na sila. Pero pupuntahan nila ang iba pang mga jewel kalaunan para makumpleto ang mas mataas na goal nila. May kinuhang isa pang bilog na jewel si Rheanet at ito ang ipapalit nila sa belt. Nagtanong si Rick kung ilang taon na si Reinhard dahil mahigit 200 years na ang kwento ni Yamato. Sumagot ang orc na hindi niya alam pero ang skill daw ni Reinhard ang nag-e-extend sa kanyang buhay. Pero busy daw ito dahil sa kagagawa ng mga sinusulat na libro. Dahil sa hindi pagtanggap ni na Ash Orc at Rick ng pagiging champion ay napunta pa rin kay Kerwan ang belt. Ayaw sana ito ng Beast Folk pero wala siyang magagawa. Dahil sa pagpapalam ni Ash Orc kina Gold at Milcia ay naiiyak ang mga ito. Tapos nainis ulit si Gold nang sinabi ni Milcia na gustong maging asawa ni Ash Orc. Kumuha sila ng maraming pagkain para may uwi. Saka nagpaalam si Angelica na magpapaiwan doon dahil mayroon pa siyang aayusin sa kanilang pamilya pero pupuntahan daw ang mga Class S sa hinaharap para mag-training. Kaya nag-alala ang bida na masaktan ito. Pero sinabi ni Angelica na magiging malakas din siya at muli silang maglalaban sa hinaharap ni Rick na tinanggap naman ng lalaki. Napatanong si Angelica kung paano makakauwi kaagad ang mga bida malayo ang uuwian nila. Kaya ipinakita nila ang magic na gamit. Pinalakas ni Miss Et ang simple nilang kabayo kaya biglang naging maskulado ito na nag-iilaw-ilaw pa. Kaya walang masabi si Angelica. Natigilan si Rick na handa na sanang umuwi nang biglang sinabi ni Rheanet na paano na ang date nila sa hot spring. Kaya biglang nanginig ang lalaki na inimagine pa ang babae na kasama sa isang kwarto. Ganun pa man ay nagawa nitong makontrol ang sarili at sinabing naging tabla lang sila ni Ash Orc kaya huwag na muna ngayon. Sinabi naman ni Miss Et na mag-racing na lang sila pauwi para malaman kung sino ang mas malakas. Nauna nang pinatakbo ni Miss Et ang kabayo nito na sinabayan ni Ash Orc. Nang makumpirma ni Rick na saka na sila mag-date ni Rheanet, ay mabilis din itong kaagad na tumakbo. Nagpaalam na sina Rheanet at Druckle kay Angelica at saka din sa isang iglap ay umalis na ang mga ito. Kaya naiwan si Angelica na napapahanga pa rin sa mga kakaibang nilalang na nakilala. Natapos ang series kay Rick na tumatakbo na masaya dahil naabot na ang pangarap ng bata na siya bilang isang malakas na adventurer. Kung nagustuhan mo ang video ay like na dyan mga lods para tuloy lang tayo sa pag-upload ng ganitong mga content. At kung gusto mo pa ay pili ka lang sa ating mga videos dahil lahat yan ay maganda.